Ang lalaking ito, si Shen Guo, ay isang driver ng mga materyales sa isang construction site. Ginamit niya ang company truck para turuan ang kanyang pinsan ng pagmamaneho, pero dahil sa kawalan ng karanasan, nabangga niya ang sasakyan at ang mga materyales kaya sumabog. Dahil may pagsusulit pa ang kanyang kapatid sa kolehiyo, siya na ang nag-ako ng lahat ng kasalanan. Hindi lang siya kailangang magbayad ng danyo sa kumpanya, kundi natanggal pa siya sa trabaho. Wala na siyang mapuntahan kaya umuwi na siya, pero hindi niya inaasahan na walang sino man ang magtanggap sa kanya. Dahil sa suporta ng kanyang kapatid, napagpasyahan niyang mag-impake ng kanyang mga gamit at pumunta sa Beijing para magsimula ng bagong buhay. Matapos ang isang gabing pag-iisip, nagpasya ang magkapatid na Shen Guo na humingi ng tulong sa nobyo ng kanilang pinsan para dalhin sila sa Beijing at irekomenda sa ilang trabaho. Ngunit hindi inaasahan, pagkarating pa lang nila sa kabisera, niloko sila ng isang lalaki at kinuha ang lahat ng pera nila, para daw ay pang-invest sa stocks. Nalaman nilang ang perang pinag-ipunan nila ng matagal na panahon ay naglaho na parang bula. Galit na galit si Shen Guo at hinarap ang lalaki para makipagtalo. Ngunit hindi niya nakuha ang pera. Sa halip ay pinalayas pa siya nito sa bahay. Wala nang ibang paraan kaya napilitang magpalimos sina Shen Guo. Natulog sila sa lansangan para hindi magutom kinabukasan. At nakita niya ang isang batang lalaki na binubuli. Kaya naman agad siyang tumulong. Para magpasalamat, inanyayahan sila ni Kalap na kumain ng masarap at masaganang pagkain. Nang malaman ang kanilang sitwasyon, dinala sila ni Kalap sa construction site kung saan siya nagtatrabaho at inalok ng trabaho. Ngunit sinabi ng foreman na kumpleto na ang mga tauhan. Hindi na raw sila pwedeng magdagdag pa ng tao. Sabi naman ng isa, "Boss, hindi ba't kulang tayo ng tao nitong mga nakaraang araw? Pabibilisan ang trabaho sa SAW, mas marami ang tao. Hindi ba mas magaan ang gawain?" May punto ka kaya pumayag naman ang kontratista. Pero kung makakakuha ba o hindi, depende pa rin sa galing niya. Kaya pinasubok ng kontratista si Shen Guo sa pagputol ng bakal. Pagkarinig ko noon, napa-TSK ako. Akala ko kung ano, ang dali lang nito, parang yung ginagamit kong pamutol ng damo sa probinsya. Pero pagkahawak ko pa lang sa hawakan, tumalsik ang apoy, gulat na gulat ako. Nang makita ito ng kontratista, labis siyang nabahala. Ang kakamaw-kamot na yan, bakit pa kinuha? Nang marinig ito ng kuya niya, agad siyang lumapit at sinabi sa kanya, malalakas po sila, kahit anong bigat ng trabaho, kaya nilang gawin. Basta pumayag po kayong panatilihin sila, kahit maliit lang ang sahod, ayos lang. Nang marinig ito ng kontratista, naawa rin siya kaya pinayagan niya ang magkapatid na manatili. Gayunpaman, ang kuya lang ang naging regular na empleyado. Si Shen Guo naman ay kailangan pang maghintay sa labas at mag-aral. Kapag marunong na, saka pa lang siya papasok sa loob ng construction site para gumawa ng ibang trabaho. Huwag mong husgahan ang mga kao batay lang sa kanilang laki at itsura. Napaka-metikuloso nila sa kanilang ginagawa. Tingnan mo, ito ang switch. Pindutin mo lang ito at saka mo ituloy ang ginagawa mo. Kaya buong umaga noon, paggupit lang ng bakal ang ginawa niya. Di nagtagal, oras na para sa tanghalian. Itinigil ng lahat ng trabahador ang kanilang ginagawa, at nag-ampok ang nagsasayawan habang naghihintay ng kanilang turno. Dahil hindi naman regular na empleyado, nakatingin lang si Shen Guo mula sa gilid. Habang kumukuha ng pagkain, tinanong ng kuya ang kusinira kung pwede pang dagdagan. May kapatid pa kasi siyang naghihintay sa labas, pero nakatakda na at malinaw ang dami ng pagkain na dapat ihain. Kaya wala siyang nagawa, kinuha ng kuya ang pagkain niya at ibinigay kay Shen Guo. Nakita ng kusinira ang pagtutulakan nila ng pagkain, kaya naawa siya at kumuha ng tray para dagdagan ang pagkain nila. Nang hapong iyon, nang paandarin na sana ng mga trabahador ang makina para simulan ang trabaho, bigla na lang nasira ang generator nila. Kaya nagsimula na ang lahat na magsisihan sa isa't isa, na walang gustong maghanap ng paraan para ayusin ito. Nang malaman ito, dali-daling tumakbo ang contractor para kaltasan ng 3 buwang bonus ang tagapamahala. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na kung sino man ang makapag-ayos ng makinang ito, bibigyan niya ng 1 buwang sweldo. Sa puntong ito, sumigaw si Shen Guo mula sa malayo, "Subukan ko nga, hoy, hoy, hindi ito katulad ng mga makinang pang-ani sa inyong probinsya. Kapag ginalaw mo ng basta-basta, masisira ito. Huwag kang mag-alala, kaya kung ayusin ito." Sa pagkakataong ito, bukod kay Shen Guo, walang ibang nagpresenta, kaya naman sinugal ng amo at ibinigay ito sa iyo. Hindi ko inaasahan na sa unang paghawak mo pa lang.
ay sumabog na ito ng malakas, kaya pati ang AI ay nagulat. Samantala, sinabi rin ni Shenguo sa amo, na hindi na niya kailangan ang bonus na iyon, basta tanggapin lang siya bilang empleyado. Sige, gawin mo ang trabaho ng maayos. Kahit na natanggap na siyang empleyado, hindi pa rin nasiyahan si Shenguo dahil ang posisyon na inialok sa kanya ng kontratista ay pag-aayos ng mga makinarya. Pero hindi naman palaging nasa Syra ang mga makinarya, di ba? Tumambay lang dito, sayang oras, walang kita. Kaya nga sinabi ko sa'yo, subukan mong mag-aral mag-Mason. Kung pag-uusapan ang galing dito, si Tatang ang pinakamagaling. Kaso mukhang minamaliit niya ako, kaya ang maging estudyante niya, parang imposible. Nang marinig yun, yung pangalawa sa kanya sa galing. Tinanggap ka bilang estudyante, pero ilang araw lang. Dahil sa kalasinggan, nahulog siya sa scaffolding. Paraliso mula baywang pababa, hindi na siya nakabalik sa trabaho. Nang malaman ito ng kontratista, binigyan niya ang matanda ng 300,000 para ayusin ang problema. Kapag maayos ang nagawa, ay po-promote siya bilang manager. Sa kasamaang palad, narinig lahat ni Shenguo ang kanilang pag-uusap, kaya pagbalik sa construction site, paulit-ulit siyang kinukulit ni Shenguo. Habang nag-aaway sila, dumating ang kontratista. Nakita niyang si Shenguo na naman ang nanggugulo. Galit na galit siya at sinabihan si Shenguo na umalis na. Buti na lang at napigilan sila ng kuya niya. Kung hindi, malaking gulo to, ayoko na sanang gawin. Nakakasuka naman ang mga taong ganito kasama, gaaman sa pera't kapangyarihan. Nakakainis, kahit ayaw mo, kailangan mong gawin, naiintindihan mo ba? Sinabi ko na. Kinagabihan, naghanda siya ng masarap na pagkain para humingi ng tulong sa isang matapat na empleyado sa construction site, para lang ipakita sa nakababata niyang kapatid kung paano yumuko ang kuya niya. Naiinis si Shenguo sa loob niya. Ano bang paghihirap ang pinagdadaanan niya? Puro salita lang naman kay guro tapos ipasa sa iba ang trabaho. Hindi naman siya kikilos. Nakita niyang iniinis ng kapatid niya ang girong inimbitahan niya kaya nainis siya. Galit na galit ang kuya niya at balak siyang pag-alitan para matauhan. Pero hindi niya inaasahan na tatawaging duwag siya kaya halos masuka siya sa galit. Nang gabing iyon, pagkabalik niya sa dormitoryo, muling nagtanong-tanong si Shenguo sa mga kasama niya. Sino raw ang pinakamagaling na mason sa pabrika? Kahit kanino pa sila magtanong. Iisa lang ang sagot, at tama iyon, ang matandang guro. Matapos ang isang gabing pag-iisip, nagdesisyon si Shenguo na maging guro niya ang matanda. Kung kailangan kong lumuhod, luluhod lang ako sa paanan ng pinakamagaling. Nang marinig nila ang sinabi niya, lahat ay nagulat. Magiging guro mo ang matanda, sira ba ang ulo mo? Naaalala mo ba yung sinabi mo sa kanya noong isang araw? Sa tingin mo ba tatanggapin ka niya? Basta-basta na lang. Dala-dala ni Shenguo ang kanyang makapal na mukha. Pagdating ko para hanapin ang matandang guro, nakita niya akong narito at bakas ang gulat sa mukha niya. Humarap siya at nagsalita sa mga estudyante niya. Bakit ko naman tatanggapin ang batang ito na nagpahiya sa akin sa harap ng lahat? Nang marinig niya iyon, lumuhad si Guo at nagpatira pa sa harap niya. Saka nagbanta, kung hindi raw siya tatanggapin bilang disipulo ngayong araw, luluhod daw siya roon magpakailanman. Pero hindi natinag ang matandang guro, sakto namang dumating ang matalik niyang kaibigan noong nag-aaral pa sila, para tulungan siya dahil nagmakaawa ang pamangkin niya. Kaya ang matandang guro ay hindi na nakapagkibit balikat pa, tumayo ka na, Sifo, ibig sabihin niyan tinatanggap mo na ako bilang disipulo mo diba? Oy, huwag mong isipin na dahil tinawag mo akong Sifo ay tinatanggap na kita bilang disipulo ko. Kaya kinabukasan, isang seremonya ng pagbibinyag ang ginanap, sa harap ng lahat, upang mapalakas ang pundasyon ni Shenguo. Pinagawa siya ng matandang guro ng maliliit na gawain, tulad ng pagsasala ng buhangin at paghalo ng semento, ngunit hindi siya kontento. Madalas siyang sumisilip para matutunan ang mga teknik nito. Dito sa kapatid ko, hindi rin madali. Madalas masira ang cement mixer sa construction site, kaya naman araw-araw pinaghahalo ng paa ng foreman ang semento. Kaya naman sunog at namamanhid ang mga paa niya. Nakakainis talaga yun para kay Shenguo. Sabi ko na nga ba, ano pa bang magagawa ng mukhang plastic na yon? Magpapahirap lang ng tao ang alam. Pero nakalimutan ni Shenguo ang isang bagay. Kinukuha siya ng contractor para mag-ayos ng mga sira. Kung inayos mo lang sana ang cement mixer, hindi sana nahirapan ng ganoon ang kuya mo kagabi. Pagkatapos ng pagsusulit, nakatanggap ka ng sulat mula sa kuya mo. Nalaman mong unti-unti nang umaayos ang buhay ninyong dalawa roon. Nagpasya kang itigil ang iyong pag-aaral.
Pagkatapos mong makipagtalo sa tatay mo, nagdesisyon kang mag-impake. Pumunta ka sa syudad para hanapin ang dalawa mong kuya na nasa construction site ng Shenguo. Sinamantala nila ang pag-alis ng matandang lalaki at dinagdagan ng isang hilera ng ladrilyo ang pader niya. Hindi nila inaasahan na sa isang tingin lang ay alam na ng matanda ang kanilang ginawa, kaya pinagalitan ako. Ang tapang mo rin ano, di pa nga natututong lumipad, gusto mo nang lumipad. Sabi ko naman sa'yo, mag-focus ka muna doon sa mga pinapagawa ko. Intindihin mo muna yung mga materyales bago ka gumawa ng kung ano-ano. Akala mo naman kung sinong matalino ka. Sakit na nga ng ulo ko dahil napag-alitan ako. Paglabas ko nakita ko pa yang kapatid ko, mas sumakit tuloy ang ulo ko. Pagtitripan ko ngayon bukas. Kinabukasan, dinala ng magkapatid na Shenguo ang batang nakasalamin para magpalo ng semento. Sa akin, bagong AI lang ako pero sinaway na agad ako ng manager dahil sa sobrang taas ng pride ko. Paano kaya nakayanan ng batang yan ang mga masasakit na salita? Kaya naman, basta na lang niya itinapon ang kanyang damit paggawa sa lupa, tapos lumabas sa kalye para magpinta para sa lahat ng tao. Hindi ko inaasahan na ang galing mo ay makikilala ng napakaraming tao. Sa loob lang ng maikling panahon, kumita siya ng malaki para ilibre kaming dalawa ng pagkain. Busog sa kanin at alak, nagsimula silang pag-usapan ang kanilang mga pangarap. Gusto ni Gao Zhang na maging isang dalubhasang arkitekto tulad ng kanyang ama. Si Shenguo naman ay iisa lang ang pangarap, na balang araw ay siya na ang magiging amo. Hindi na kailangang magpakumbaba pa sa kahit sinong boss. Isipin mo na lang kung gaano ito kalohikal. Balang araw, ikaw ang magdidisenyo ng bahay, at kami na ang bahala sa pagtatayo. Sang-ayon ako riyan, pero para magawa mo yan, kailangan mo munang mag-aral ng mabuti. Sundin mo ang sinasabi namin at magsipag ka sa pag-aaral mo sa bahay. Basta makapagtapos ka ng kolehiyo, hindi ba't magkakasama ulit tayo sa trabaho? Nakinig si Gao Zhang sa sinabi ng dalawang kuya niya, at masayang pumayag. Hintayin mong matapos ang bakasyon, uuwi ka sa probinsya para mag-focus sa pagre-repaso. Bilang isang mapaniwala sa pamahiin, nalaman ko na ang dahilan ng pagiging makapangyarihan ng matandang guro. Ito ay ang banal na espada na hawak niya. Ang kuya ni Shenguo ay pumunta kay Chunni para hiramin ito at magnakaw para sa kanya. Dahil alam niyang ang kutsilyo ay isang mahalagang bagay ng kanyang tiyuhin. Agad na tinanggihan ni Chunni ang alok nito. Kaya naman, sinubukan siyang takutin ng lalaki. Tingnan mo si Shenguo. Ganito lang pala ang kaya kong gawin sa buong buhay ko. Maging katulong na lang ng iba. Nang marinig ko ang pagdaing mo, Chunni, naawa rin ako. Sabi ko sa kanya, kalma lang, isipin mo ang paraan. Kung kaya kong tumulong, tutulungan kita. Kaya noong tanghali ring iyon, nagpunta ulit si Chunni sa construction site para hanapin siya. Pero dahil inalagaan siya ng matanda simula't bata pa, alam na agad nito ang pakay niya. Kaya sinabihan siya nito na kalimutan na ang balak. Huwag na huwag kang makikipag-ugnayan sa lalaking yan. Walang kinabukasan yan. Nakita ko kung gaano kahigpit ang mukha niya, kaya wala na akong nasabi pa. Chunni, nang hapong iyon, pagkatapos makipag-usap kay Kala, nakaisip sila ng magandang ideya. Aayain nila ang matandang lalaki na maglaro ng baraha ng gabing iyon. Para habang wala siya, mapapalitan ni Chunni ang saranggola niya ng iba. Pagkatapos ng seremonya, ibabalik nila ang saranggola sa dati nitong lugar. Naging maayos ang lahat ng gabing iyon, kahit na bago umalis si Chunni. Nakabunggo niya ang tiyuhin niya, pero wala itong napansing kakaiba. Pagkaalis niya roon, dumiretso siya sa kuya ni Shenguo, at ibinigay ang saranggola. Hinintay nilang makatulog ang lahat. Agad na gin-icing ng kuya niya si Shenguo at dinala siya sa construction site. Pagkakita sa palakol na hawak ng kuya niya, nagsimulang magreklamo si Shenguo. Bakit ka naman naniniwala sa mga pamahiin? Hindi ko gagawin yan. Pero nang malaman niyang ninakaw pala ni Chunni ang palakol, para sa kanya, nakipagkasundo na si Shenguo sa sarili niya. Pagkatapos magbulong-bulong ng panalangin, hinawakan niya ang palakol at sinimulang pambasag ng mga brick. Ngunit pagkatapos lang ng 2 hampas, nabali na ang palakol. Kinaumagahan, nang magsindi ng insenso ang matandang lalaki para sa ritual ng palakol. Bigla niyang natuklasan na hindi pala sa kanya ang saranggola. Pagkakita pa lang niya, nahulaan na niyang ang kanyang apo ang may gawa ng magandang bagay na ito. Kaya naman pinagalitan niya ito ng husto. Habang masiglang-masigla siyang nanenermon, dumating na rin ang magkapatid na Shenguo dala ang saranggola. Nang malaman niyang nasira ang saranggola, sa sobrang inis ay napahigi siya sa lupa. Hindi pala gaanong mahiwaga ang saranggolang ito gaya ng sabi ng mga tao.
Inaalagaan niya ito ng husto dahil ito ang regalong ibinigay sa kanya ng yumaong guro niya, nang siya'y nagsisimula pa lamang sa kanyang propesyon. Dahil sa pangyayaring ito, pinagbawalan na niya ang mga Shenguo. Wala nang ugnayang guro at estudyante, parang epekto lang ng pag-iisip. Simula nang mawala ang Bei, parang wala sa sarili si Master, pati pa nga nasugatan niya ang sarili. Nang marinig ito, nagmadaling pumunta sina Shenguo para alamin ang kalagayan. Pero sinabi niya kay Shenguo, huwag mo na akong tawaging Master. Wala akong estudyanteng katulad mo. Para paalisin si Shenguo, isinumbong niya ang mga kapintasan ni Shenguo sa mga lider. Pero masyadong abala ang trabaho ngayon, kaya walang oras ang contractor para asikasuhin ito. Kinabukasan, dinala ng contractor ang boss para pabilisin ang proyekto. Dahil ayaw niyang gamulo ang lahat, inutusan niya na ikulong ang magkapatid na Shenguo sa loob ng kwarto. Alam nilang hindi nila kaya ang mga yun, kaya kalmado siyang umupo at nag-almusal. Pagkatapos, sinenyasan niya si Gao Zhang na tumakbo palabas at sumigaw, para ilihis ang atensyon ng mga tao at samantalahin ang pagkakataong ito. Ang dalawang magkapatid na Shenguo ay biglang sumugod palabas ng construction site. Nang makita ang mga taong nagtatakbuhan sa bakuran, lumingon ang boss at tinanong ang contractor, anong ginagawa ng mga tao sa baba at nagkakagulo sila. Pero hindi pa siya nakakasagot, biglang gumalaw ang elevator at bumulusok pababa. Buti na lang, sa kritikal na sandali, napigilan ni Shenguo ang pagbagsak ng elevator. Matapos lumapag ng ligtas, pinagalitan ng boss ang contractor. Pinatigil niya ito pansamantala para ayusin ang buong sistema ng makinarya. Pero malaki ang lugi sa bawat araw na hinto, kaya naisip niya agad ang solusyon. Binalingan niya si Shenguo at sinabing, magaling ang ginawa mo sa ensayo na ito. Tignan mo, pati ang boss natakot din. Pero sa susunod, kailangan mong mas bilisan ang pagkilos mo. Nakatuon ako, hindi ko akalain na ang dahilan na ito ay magtatagumpay na lokohin siya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, tila nagbago ang pananaw ng contractor sa kanya. Sabi niya, sa lugar na ito, talagang hindi maaaring mawala ang isang taong katulad niya. Kaya kahit anong sabihin ng matandang guro, hindi kailanman maaalis si Shenguo dito. Simula noong araw na iyon, na-promote na rin si Shenguo bilang empleyado. Opisyal na, pero dahil nagkagulo siya sa matandang guro noong mga nakaraang araw, kaya ngayon, wala nang gustong magturo sa kanya. Kailangan talagang kapain at isa-isahin. Buti na lang at nandyan si Ciela para suportahan ako. Kung gusto mong magtayo ng pader ng ganito, hindi pwede. Kung gusto mong tuwid ang pader, kailangan mong gumamit ng level. Makinig ka sa mga paalala niya. Doon lang napagtanto ni Shenguo na ang kaalaman niya sa industriyang ito ay napakaliit pa, kaya mula noon, pagka-uwi galing sa trabaho, hinihila niya agad si Chunli sa City Library para mag-aral ng sabay. Alam kong gusto mong bumili ng level. Regalo sa akin ni Chun nito para sa kaarawan ko. Simula nang makuha ko to, lagi ko itong dala at ginagamit pang sukat. Hindi ko inaasahang matutuklasan kung may problema pala sa pader na itinayo ng matandang guro. Baliw na baliw, ilang dosenang degree ang lihis. Paano mangyayari yun? Itago mo na nga yang mga kung ano-anong gamit mo. Huwag kang ang magmarunong. Kung maliliit na bagay lang yan, sige, hayaan mo na siya. Pero ang pader na nakahilig ay isang malaking problema. Naaapektuhan nito ng direkta ang kalidad ng konstruksyon pati na rin ang kaligtasan ng mga tao. Kaya hindi niya ito maaaring balewalain. Kaya hinanap niya ang punong kontratista para iulat ang tungkol dito. Pero kahit ang punong kontratista ay hindi siya pinaniwalaan. Si Thy Gia na ang pinakamagaling dito. Kung sa tingin mong may mali sa paggawa niya, wala nang ibang makakagawa ng maayos. Nagduda na siya na baka gumagawa ka ng kwento. Dahil sa nangyari noon, kaya gumagawa ka ng paraan para suruan siya. Kahit ang kanyang kapatid ay nagsimula ng magduda. Pinagtatawanan siya ng mga trabahador sa AI construction site dahil sa kanyang prediksyon para patunayan na tama ang mga sinasabi nila. Kinuha niya ang maso sa ilalim ng hagdan, at giniba ang pader na itinayo nito. Nang malaman ito ng matanda, nagwala siya, at tinawag ang kontratista para umayos nito. Hindi inaasahan, sinabi ng technician sa team ng mga eksperto na talagang tagilid ang pader matapos ang iba't ibang pagsusukat. Natuklasan niya ang dahilan ng pagkakamali, dahil luma na ang panukat ng matanda, kaya mataas ang diferensya ayon sa mga teknisayan. Nagalit ang kontratista. Ikaw ang leader, bakit ganyan ka kapabaya? Paano kung may mangyaring masama, saan tayo kukuha ng pambayad? Dahil dyan, wala kayong sweldo ngayong buwan. Isipin nyo na lang nakabayaran yan sa katangahan nyo. Nang marinig ito,
Agad na pumagitna si Shen Guo. Basta pumayag lang kayong huwag putulin ang sweldo nila. Sa loob ng 10 araw, tatapusin ko ang buong konstruksyon. Ang mga lugar na may pagkahilig kung sakaling sa loob ng 10 araw na iyon. Kung hindi maayos ang lahat, kusang iiwan ko ang lugar na ito. Dahil ito rin ang panahon na kailangan nating mapabilis ang progreso. Kaya pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, pumayag din siya sa iyo. Sa gayon, si Shen Guo ay naging nangungunang supervisor ng mga manggagawang konstruksyon. Ngunit dahil isa ka lamang baguhan, walang nakikinig sa iyong sinasabi. Para mapalakas ang loob ng lahat, nagmungkahi si Gao Zhang, na magkasama silang kumain sa labas ng gabi. Pero gaya ng inaasahan, walang kahit isang AI na dumating. Hanggang sa nagugutom na sila, saka lang sila dinala ng matandang guro, pero hindi siya sumabay kumain sa kanila. Sa halip, nag-order ang mga estudyante niya ng sariling mesa para kontrahin ka. Kinabukasan, sinadya pa nilang magpahuli. Nasa tuktok na ang araw bago sila dumating. Sa ganitong paraan, hindi nila matatapos yan kahit 20 araw pa ang ibigay sa kanila, hindi lang 10. Bilang pansamantalang pinuno, nagdesisyon si Shen Guo na kaltasan sila ng sahod. Pero pagkasabi mo pa lang niyan, pinutol na agad ng matandang guro ang sinasabi mo. Gusto mong magbawas? No, sige, kaltas ko na rin ang sahod mo ngayong araw, para makapaglibang kami ng husto. Nakita nilang nagsisimula ng umalis ang mga tao. Napilitan ng kuya na tumayo at gumamit ng matatamis na salita para pigilan sila. Pero walang sino man ang seryoso sa trabaho. Kapag may pagkakataon, naghahanap na naman ng gulo. Ang dilim ng panahon ngayon, mataas ang humidity sa hangin kaya lumalambot ang mortar. Sige, haluin niyo ulit para pilitin ang lahat na magsikap. Nung gabing iyon, pinilit ni Shen Guo ang lahat na mag-overtime. Kahit walang ginagawa, hindi raw kami makakauwi ng maaga. Pero habang abala ang lahat sa pagtatrabaho, dumating ang mga pulis. Ang ingay ng mga sementong halo, ang ingay ng pagbabarena at paghihinang nila ay masyadong malakas kaya hindi makatulog ang mga residente sa paligid. Nagrereklamo sila ng todo. Mabilis na nakarating ang balitang ito sa punong kontratista kinabukasan. Nagpadala siya ng mga tao para inspeksyonin ang proyekto. Nang makita niya ang kalat, galit na galit siya. Ilang araw ko na tong pinaghirapan. Ang yabang ko lang pala. Dahil sa inis, ipinaalam niya sa lahat. Napuputulan niya ang kanilang sweldo ngayong buwan. Pagkaalis ng kontratista, ang mga trabahador ay sinisisi Shen Guo. Dahil ayaw niyang mauwi sa ganito, tinawagan niya ulit ang kontratista para makipag-ayos. Pero abala na ang kontratista sa pakikipag-date sa kanyang nililiyag. Wala nang oras para makinig sa paliwanag ko. 1 o 2 salita pa lang, binabaan mo na agad ako ng telepono. Kung talo rito, panalo roon. May naisip na akong paraan para mapapanta ka rito. Kinabukasan, habang papunta na sa kumpanya ang kontratista, nakatanggap siya ng isang tawag na nagpabalik agad sa kanya. Pagdating niya sa construction site, nakita niya si Kalap na duguan at walang malay na nakahiga sa lupa. Akala ng kontratista, patay na siya kaya muntik na siyang himatayin sa takot. Nanginginig niyang inilapit ang kamay sa ilong niya para tingnan kung humihinga pa ba siya. Pero bigla na lang bumangon si Kalap, tinakat siya ng husto. Kaya pala, lahat ng ito ay palabas lang na ginawa ni Shen Guo para papuntahin siya rito. Bakit ikaw na naman ang may pakana nito, Shen Guo? Ano ba talaga ang gusto mo? Ako lang ang nagpresintang gawin yung 10 araw na yon. Ako lang ang nangako, wala silang kinalaman dito. Aalis na ako. Huwag niyo pong kaltasan ang sahod ng iba. Nang marinig iyon, nagsalita ang matanda. Boss Wu, pumunta kami rito para maghanap buhay. Hindi rin naman ako sasaya kung si Shen Guo ang mag-isa ang magdadala ng lahat ng responsibilidad. Kaya huwag na ninyo kaming pahirapan. Basta huwag lang bawasan ang sahod namin. Masisiguro ko po na maisasagawa ko ang lahat ng bagay sa tamang oras. Pagkarinig sa matandang iyon, hindi na rin nagmatigas pa ang kontratista. Handa siyang bigyan sila ng isa pang pagkakataon, pero si Shen Guo ay kailangang umalis na. Wala nang ibang paraan. Para sa ikabubuti ng lahat, kaya naman, kinuha na ni Shen Guo ang kanyang mga gamit at umalis ng gabi. Samantala, nagtataas ng baso ang magguro at mag-aaral na iyon. Dahil natanggal na ang tinik sa dibdib ko, ngayon ko lang nagawang tanungin ang tiyuhin ko kung bakit niya tinaboy si Shen Guo. Kaya ikinwento niya sa akin ang tungkol sa pagsira ni Shen Guo sa ruler niya na naging dahilan ng pagkaantala ng trabaho niya. Pero, sinabi ng asawa niya na hindi raw si Shen Guo ang may gawa noon. Ako ang gumamit ng ruler para pamalo sa daga kaya nasira, sabi niya. Nang malaman ang lahat,
Agad na hinabol ni Chon ni si Shenguo para pigilan ito. Pero huli na ang lahat, ayaw na ni Shenguo na manatili pa roon. Gusto kong maghanap ng ibang lugar para mapaunlad ko ang sarili ko. Pagkaalis sa construction site, nagliwaliwalaw si Shenguo. Wala na siyang ibang mapuntahan kaya tumuloy siya sa barbershop ng pinsan niya para manuluyan. Nang malaman niyang may sakit ang tiyuhin niya, inubos niya ang perang dala niya. Binigay niya ito sa pinsan niya para sa panggastos sa ospital. Nakita ng pinsan niyang nagpapaperm ng buhok ang matipuno at masiglang anyo niya. Inalok siya nitong maging gwardya. Ayaw man niyang maawan siya ng iba, pero wala na siyang nagawa. Bahala na ang hiya, matapos ang mahabang pag-iisip. Pumayag na siya sa alok nito. Unang araw pa lang sa trabaho, nilalandi na siya ng amo niya. Tinulungan pa siya nitong mag-ayos ng necktie niya, kaya naman inggit na inggit ang kapwa niyang gwardya. Mukhang malaki ang tiwala sa kanya ng amo niya. Maya-maya, may narinig siyang kumakanta mula sa loob ng isang kwarto. Pamilyar ang kanta, kaya naman napakanta na rin siya. Nang magkaroon ng pahinga, dinaanan niya ang kwarto para tingnan kung sino ang kumakanta. Hindi ko inaasahan na si Chon ni pala ang pinakamamahal kong kasintahan. Nang makita ko siya, agad ko siyang hinayla pababa. Ayokong magbigay aliw siya sa iba. Dahil dito, nagkagulo sa bulwagan. Aksidente ko pang nataman at nasugatan ang may-ari. Nang makita niyang nasugatan ang may-ari, galit na sumigaw ang bagong sekretarya. Dahil doon, natauhan ako matapos umalis lahat ng mga bisita. Pinatawag kami ng may-ari sa opisina niya para malaman ang buong kwento. Doon ko nalaman na simula nang magkakilala kami, nagsinungaling sa akin si Chon ni tungkol sa trabaho niya. Akala ng lahat ay empleyado siya sa opisina, ngunit hindi namin inaasahan na nagtatrabaho pala siya rito para magbenta ng aliw. Nang marinig niyang bumibitaw ka ng masasakit na salita, agad siyang tumalikod at umalis. Kung hindi kaya ng langit ang lupa na ang magpaparaya. Kung gusto niya talagang magtrabaho doon, mananatili rin ako para siguraduhin ang kaligtasan niya. Kaya kinabukasan, nang matuklasan nilang si Shenguo ay nagtatrabaho sa lugar ng kasintahan niya, gumawa ng iba't ibang dahilan ang contractor para paalisin siya. Nang makita niyang mayroon kang matinding galit sa kanya, humarap siya sa iyo at sinabing pakasalan mo ako. Simula ngayon, lahat ng bagay sa bahay, susundin ko ang desisyon mo. Biglang bumagsak ang loob niya dahil hindi basta-basta ang dating asawa niya. Matapang daw ito at nalaman niya kamakailan lang na may kinakasama siyang may-ari ng bar. Kaya nagbayad ito ng mga trabahador sa construction site para guluhin ang bar ng kabit niya. Nang makita ang nangyayari sa bar, agad na lumabas si Shenguo para awatin sila. Hinarang ni Shenguo ang sarili niya para protektahan ang babae at sinabi sa lahat na sa kanya na lang ibunton ang galit nila. Huwag kayong manakit ng babae dahil lang sa utos ng kanyang asawang matanda. Kumuha ng bote ng alak sa mesa ang isa sa kanila. Malakas niyang hinampos ito sa ulo niya, pero parang walang nangyari. Alam niyang nagkamali siya ng binangga kaya mabilis siyang umatras pabalik sa Chen. Agad ding dinala si Shenguo sa ospital para gamutin. Bagamat hindi naman apektado ang utak niya, malaki kasi ang sugat, kaya pinanatili siya ng mga doktor para obserbahan. Para pasalamatan si Shenguo sa pagtulong sa akin. Ang laki ng perang binigay sa akin ng amo ko. Pero mariin ko itong tinanggihan dahil tungkulin ko naman talaga ito. Nandito ako matapos kong malaman na sinira ng dating asawa ko ang negosyo ng girlfriend ko at saka nanakit pa. Dumating ang contractor para hanapin siya, pero na-corner siya nito. Oy, naaalala mo pa ba noong unang punta mo sa Beijing? Wala kang kahit isang sentimo noon, di ba? Kung hindi dahil sa pera ng tatay ko, saan ka ngayon? Gusto mo siyang sundan? Sige, pagbibigyan kita. Pero aalis ka nang walang dala. Kaya pala kontratista ka lang. Palamunin ka pala. Kahit hiwalay na kayo, nakaasa ka pa rin sa kanya. Kaya naman pagkasabi niya noon, sumuko ka na agad. Matapos niyang maayos ang lahat para kay Shenguo, pinuntahan siya ng kerida niya para magtampo. Akala ko pagkatapos nito, lalo mo siyang kamumuhian at papayag ka ng pakasalan ako. Pero nang banggitin ko ang kasal, nagpakita na agad siya ng pagtutol. Ayos naman na to, bakit kailangan pang sumulong? Nang makita ang tunay na kulay niya, labis na nadismaya ang amo. Mag-isang umakyat sa bubong para magpakalasing. Akala ng mga dumadaan, nagbabalak siyang magpakamatay kaya't pinigil siya. Tumawag pa sila ng pulis para umawat dahil hindi siya mapakiusapan ng kontraktor. Nagdesisyon si Shenguo na siya na mismo ang kumilos. Ikinwento niya sa kanya ang iba't ibang bagay sa mundo.
tulad ng mga pangyayaring nagtulak sa kanya para magtrabaho sa Beijing, na kung ano ang nangyari sa construction site para ilihis ang atensyon niya, tapos sasamantalahin ang pagkakataon para hilahin siya pababa mula sa LAN. Si Ken ay nag-aalala na aagawin ni Shen Guo ang boyfriend niya. Sinabi ng contractor sa kanya na magbitiw at pagkatapos ay aayusin niya siya ng bagong trabaho. Matatag at mataas ang sweldo. Nang marinig niya iyon, agad na bumangon ang may-ari ng bar at sinabing pumasok si Chen. Hindi ka pupunta kahit saan. Itataas kita sa posisyon. Mula ngayon, magiging manager ka sa bar ko. Ilang buwan na kaming magkasama rito sa construction site. Tapos isang gabi, nakatulog si Chonny habang nakasandal sa balikat ko. Doon nagsimulang tumibok ang puso ko para kay Chonny. Kahit bigo ako sa unang pagtatapat ko, para makuha ko siya, nagdesisyon akong umuwi sa amin para mag-aral ulit. Uulit ako ng college entrance exam. Pag nakapagtapos na ako at napalitan ko na si Papa, bilang isang sikat na arkitekto at kumita na ako ng malaki, liligawan ko ulit si Chonny. Parang kailan lang, malapit na ang bagong taon matapos maipasa ang trabaho. Bitbit ang kanilang mga gamit, magkasamang umuwi ang magkapatid na Shen Guo. Nabalitaan nilang lumalala na ang sakit ng tatay ni Gao Zhang. Dali-dali silang pumunta para kumustahin ito. Pauwi, nakasalubong nila ang mag-asawang pinsan nila. Kahit na niloko sila ng pera ng asawa nito dati, pamilya pa rin kaya hinayaan na lang ito ni Shen Guo. Walang alam ang mga magulang ni Shen Guo tungkol sa panloloko sa kanila ng mga pinsan nila, kaya naman ay masayang-masaya pa rin silang tinanggap, at binigyan pa sila ng maraming pera para sa pagpapagamot sa tatay nila. Nang makita ang pera, biglang lumiwanag ang mga mata ng bayaw ko. Dali-dali niyang inilagay sa bulsa at alam kong gagamitin niya ang perang ito sa pamumuhunan sa stock market. At dahil sa paulit-ulit nilang pagtatalo, sinabi niya sa tatay ni Shen Guo, na doon din naman siya, hindi naman siya gaanong maganda ang posisyon, kailangan pa niyang yumuko at maging gwardya ng ibang tao. Dahil sa pananaw noon, ang pagiging mang-aawit ay kahihiyan. Kung gayon, ang pagiging gwardya sa isang bar ay 10 beses na mas nakakahiya. Kaya nang marinig niya iyon, tumayo ang tatay mo at hinampas ang mesa, sabi niya wala kang mararating. Nasira ng kumag na yon ang sanay payapang Pasko. Wala na akong nagawa, kaya bumili na lang ako ng tiket pabalik ng Beijing ng gabing yun. Nag-isa akong naglakad sa maingay at masiglang kapaligiran ng ibang bayan. Bigla na lang natapos ang ilang araw ng Pasko. Bumalik na sa dati ang lahat, kahit magaan ang trabaho at malaki ang kita sa bar. Pansamantala lang din yun. Kapag tumanda ka, sisipain ka na lang palabas, kaya gusto ko pa ring maghanap ng oportunidad sa larangan ng konstruksyon matapos ang masusing pag-uusap namin ng kuya ko. Napagdesisyonan ni Shen Guo na pagkatapos ng trabaho niya sa bar, palihim siyang pupunta sa construction site para hasain ang kanyang kakayahan. Isang beses, habang dumadaan doon ang may-ari ng bar, aksidente niya itong nakita, kaya tinawag niya ito para kausapin. Noong una, akala niya kulang ang binibigay niyang sweldo, kaya naghahanap ito ng ibang trabaho. Pero nang malaman niya ang pangarap nito, lubos siyang nagulat at napakaganda ng loob niya sa mga taong masisipag at determinado tulad mo. Kaya't nangako siyang tutulungan kanyang matupad ang iyong mga pangarap. Kasabay noon, ang masayang pag-uusap nilang dalawa ay biglang nakita ng kontratista. Para maiwasan ng anumang hindi magandang mangyari, binigyan niya si Shen Guo ng tseke na nagkakahalaga ng 100,000 para umalis na ito. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Shen Guo. Masarap nga ang may pera, pero hindi lahat ng pera ay dapat tanggapin. Akala yata ng kontratista ay kaunti iyon, kaya't binigyan pa siya ng karagdagang 50,000. Hindi inaasahan, sinabi ni Shen Guo na ayaw niya ng pera, kundi gusto niyang bumalik sa trabaho sa construction site. Nang marinig niya ito, tuwang-tuwa siya at agad na pumayag. Pananggakwan pa niya ito na pagbalik niya roon. Gagawin niya itong foreman at mamamahala sa buong lugar na iyon. Matapos ipaalam kina Chonny at sa may-ari ang balita, agad niyang inayos ang mga gamit niya para bumalik sa construction site. Nalaman niya na papalit na si Shen Guo sa matanda. Lahat ng AI, dismayado. Ano bang alam niya? Utos lang ng utos. Tama na. Simula ngayon, si Shen Guo na ang manager dito. Kailangan ninyong magtulungan. Para maayos ang lahat, ng tanghaling iyon, binago ni Shen Guo ang lahat ng patakaran, sahod, bonus, at hiniling niya sa lahat na sundin ito ng maayos. Kahit matatag ang paninindigan niya, walang AI ang sumunod sa kanya. May ilan pang ang sadyang sumusuway sa kanya. Nang gabing iyon, nakahiga siya habang nakahawak sa noo niya.
Kung gusto mong sundin ka ng lahat ng tao, kailangan mong patunayan ang iyong kakayahan. Simula ng araw na iyon, bago pa man magising ang lahat, nasa construction site na ako at nagtatrabaho na. Samantalang si Gao Zhang ay hindi nabigo sa mga inaasahan ng lahat at nakapasa sa isang universidad, ang pinakamagaling sa Beijing. Pero hindi inaasahan na nang makuha niya ang acceptance letter, at maibalik sa bahay, ang tatay niya ay pumanaw na. Habang tinitingnan ang larawan ng kanyang ama, puno ng pagkalito ang kanyang puso. Bigla siyang umakyat sa altar ng tatay niya para sunugin ang admission papers niya. Buti na lang at napigilan siya ng mga magulang ni Shen Guo. Kahit gaano kahirap, gagawin niya ang lahat para makapag-aral pa siya. Nang mabalitaan ang pagkapasa ni Gao Zhang sa kolehiyo, nagdatingan ang mga tao sa nayon para mag-ambag ng pera para sa pag-aaral niya. Ang tatay ni Gao Zhang, dahil gusto niyang ipagpatuloy ng anak ang negosyo niya, ay nagpakahirap ng husto. Alam ito ng lahat kaya ayaw nilang palagpasin niya ang pagkakataong ito. Nakatanggap siya ng suporta mula sa tiyo at tiya niya, pati na rin sa mga taga-nayon. Tinupad ni Gao Zhang ang pangarap ng kanyang ama, at nagtungo sa kabisera. Kasabay nito, natanggap ni Shen Guo ang sulat ng ama ni Gao Zhang na humihiling na alagaan niya ito, upang matupad ang kanyang tungkulin. Sinalubong pa siya ng magkapatid sa terminal ng bus, at hinatid sa paaralan matapos may ayos ang lahat. Agad na pinuntahan ni Gao Zhang si Chunni at pinilit na tuparin nito ang pangako, na maging nobya niya. Ngunit matatag pa rin ang pagtanggi ni Chunni. Una, itinuring lang kitang kapatid simula pa noon. Pangalawa, isa ng kolehiyado si Gao Zhang. Samantalang si Chunni ay isang ordinaryong manggagawa lang. Hindi kayo bagay. Pero kahit anong sabihin ko, desidido ka pa ring ligawan siya. Sa mga sumunod na araw, dahil sa kanyang talento, mabilis na napansin si Gao Zhang ng isang dalubhasa sa arkitektura. Pagkatapos ng klase, lagi siyang tinatawag nito sa opisina. Binigyan kita ng maraming magagandang libro para sa iyong pag-unlad. Sabi ko nga, maganda ang iyong pundasyon. Mag-aral ka pa ng maraming libro, para tumaas ang iyong halaga. Naiintindihan mo ba? Dito, para mabilis na matapos ang proyekto. Hiningi na ng kontraktor na huwag nang umuwi ang lahat sa probinsya para magpasko. Manatili sa syudad para tapusin ang natitirang trabaho. Kahit na mas maganda ang sweldo at benepisyo, buong taon tayong nagtatrabaho. Inaabangan ng lahat ang araw na ito. Paano sila makakapayag? Shen Guo, ang grupo ninyo ang pinakamagaling dito. Oras mo na para ipakita ang kaya mo. Kung kaya mong panatilihin ang lahat dito, bibigyan kita ng bonus. Kung hindi, babawasan ko ang sahod mo. Kapag tumanggap ako ng pera mo, mumurahin ako ng lahat. Hindi ko yan maipapangako. Depende pa rin sa gusto ng lahat. Gaya ng inaasahan, nang marinig nilang binanggit ni Shen Guo ang pagtaas ng CA. Nagunahan silang tumanggi. Para hikayatin ang lahat, kinailangan pang pag-aralan ni Shen Guo ang mga pros and cons. Kung pumayag silang mag-overtime tapos nangako pa na ibibigay agad ang sweldo, para makapagpadala sila sa probinsya at makapaghanda para sa bagong taon. Pero pagkarinig nito, biglang napaisip ang kontratista. Paano kung pagkaabante ko ng sweldo, umalis na ang mga trabahador? Ano ang gagawin ko? Ganito na lang. Hawakan mo muna ang sweldo ko nitong mga nakaraang buwan. Nasa iyo na ang sweldo ko. Siguradong, mag-iisip ako ng paraan para mapa-overtime sila. May nararapat naman ang sinabi mo kaya pumayag ang kontratista na maagang magbayad ng sahod sa kanila. Pagkakatanggap ng pera, gaman na ang loob ng lahat. Nakita naman ng lahat ang sakripisyo ni Shen Guo. Kahit tahimik lang sila, napagkasundoan na nilang manatili at magpatuloy sa pagtatrabaho rito. Sa kabilang banda, isang may edad ng lalaki ang lumapit kay Chunni, at nangako siyang tutulong sa paglalabas ng kanyang album para mapanatag ang loob niya. Dinala pa nga siya nito sa kanyang recording studio. Nakita niya ang mga modernong kagamitan doon kaya't labis siyang natuwa. Pero para magawa ang album, kailangan niyang gumastos ng kaunti, mga nasa 10,000 para bayaran ang mga gagawa. Dumiretso siya sa bahay ng tiyuhin niya para humingi ng ipon ng nanay niya. Pero wala ito sa bahay ng mga oras na iyon. Dumaan din si Shen Guo, kaya ikinwento niya rito ang plano niyang paglabas ng album. Sabi niya, kailangan niya ng 10,000 para sa produksyon. Tumakbo ito papasok ng bahay at kumuha ng 4,000 para ibigay sa kanya. Nako, huwag na. Ang hirap mong kumita niyan. Bakit hindi mo kaya kunin? Hindi ba sinabi ko na, basta gusto mo lang gawin? Susuportahan kita palagi. Ano pa ang pagdadalawang isip mo? Hintayin natin na makaalis si Shen Guo doon. Uuwi na rin ang lolo mo. Pero kahit anong pakiusap mo,
hindi siya papayag. Ayaw niyang palagi ka nalang ganito, napabaya. Mas importante, ayaw niyang may makapagsabi, na ikaw ang apo niyang walang kwenta. Wala siyang magagawa, kaya kinailangan niyang gamitin ang alaala ng yumaong ina mo para makipag-usap sa lolo mo. Kanina pa siya umiiyak kaya naawa na rin ang matanda, kaya napagdesisyonan niyang ibalik ang passbook sa kanya pagkatapos niyang makuha ang pera mula sa binata. Tuwang-tuwa siya at agad na tumakbo papunta sa telepono para tawagan ang manugang, para mag-usap sila kung saan at kailan sila magkikita. Hindi niya alam na nabiktima na pala siya ng matanda. 2 araw nang hindi pumupunta si Chonli sa Carinderia at nawala na rin ang many akis niyang manugang. Labis na nag-aalala ang may-ari ng Carinderia. Natatakot na baka may nangyaring masama sa kanya. Kaya agad siyang pumunta sa construction site para ipaalam ang nangyari. Saka sinabi ng kuya ni Shenguo na narinig niya raw noong isang araw na nag-usap silang magkita sa isang hotel malapit sa studio. Kaya ayon, nagkagulo silang maghanap ng studio na yun. Pagdating nila doon, nalaman nilang hindi pala pag-aari ni Dozum ang studio. Inuupahan niya lang daw ito ng Pauras at isinauli na noong isang araw o noong nakaraang araw. Nang marinig nila yun, alam na nilang may nangyaring masama. Dali-dali silang pumunta sa hotel na malapit doon para hanapin si Dozum. Nang matagpuan nila ang kwarto kung saan nakakulong si Chonli, nagkagulo sila at nasaksak si Shenguo ng isa sa kanila. Buti na lang at dumating agad ang mga pulis. Kinontrol nila ang mga masasamang loob, ang matandang lalaki at ang mga trabahador sa construction site. Nang malaman ang nangyari, agad silang pumunta sa ospital para kumustahin ang lagay niya at pasalamatan si Shenguo sa pagligtas sa apo niya. Nagdesisyon ang matandang lalaki na kalimutan na ang mga nakaraang pangyayari. Bilang nakatatanda, hindi na niya hahayaang may mang-api pa kay Shenguo. Simula noon, nag-iba na ang tingin niya rito. Hindi na siya tumututol sa relasyon ng kanyang apo at ni Shenguo. Nagpapatuloy ang lahat ayon sa gusto nila, at masaya rin siya. Si Gaozang lang ang naiinis na hindi maipaliwanag. Nakita ng kuya ni Shenguo ang kakaibang kilos niya. Kaya naman, pinayuhan niya itong huwag hayaang maimpluwensyahan ni Chonli ang damdamin nilang tatlo. Ngunit sinagot siya nito ng masama, sinabihan pa ng wala sa lugar ang pagiging magkapatid. Paano naman ako makakaapekto? Kayo naman ang magkapatid. Ano ba ako sa inyo? Maliwanag naman, Ate Chonli. Hindi niya naman sinabing gusto niya si kuya kaya bakit niya nasabing may karapatan siyang ligawan ito? Samantalang ako, wala. Noong party ng kumpanya, pinayuhan siya ng mga katrabaho niya na umamin na agad, para hindi na maunahan. Pero tumanggi si Shenguo. Isa lang daw siyang hamak na trabahador, hindi siya bagay sa isang babaeng nangangarap maging artista. Kahit sinabi niya yun, kinabukasan, hindi pa siya gising. Hinarang na siya ng mga katrabaho niya sa pinto ng kwarto niya. Nakabili na rin sila ng mga bulaklak. Kung hindi raw siya aamin, hindi siya makakalabas. Sinong mag-aakala na habang malapit ng magpakasal ay biglang susulpot si Gaozang para sabihin sa kanya na dati raw pumayag si Chonli na hintayin siyang makapasok sa universidad. At papayag daw itong makasama siya ngayon dahil isa lang siyang ordinaryong empleyado. Paano niya raw maibibigay ang tinatawag na kaligayahan kay Chonli? Ngunit parang tinamaan siya sa sinabi nito. Hindi pa natatapos magsalita si Gaozang ay umalis na siya para uminom. Kinabukasan, pagdating ng kontratiste sa construction site, sinabi nito sa kanya na dahil hindi ito nakakuha ng pondo, kaya ang sweldo ngayong buwan ay may delay. Ibilin mo, sa kanilang kailangan mong magpaliwanag ng mabuti. Shenguo, ikaw ang taong mapagkakatiwalaan ko. Plano ko pa naman sanang i-promote ka bilang project manager ng buong proyekto na to. Kaya ngayon, kailangan mong makisama sa kumpanya. Ito ang 8,000, tanggapin mo. Isipin mo na lang na bonus ko to sa'yo. Pero hindi ko kaya, sir. Hindi ko kayang gawin yun. Magkakapatid tayong lahat dito. Dapat sama-sama tayo sa hirap at ginhawa, dahil sa pagkakatigil ng pamumuhunan ang nabunyag. Kaya naman nagdatingan ang mga mamamahayag. Habang ang mga manggagawa ay masayang nagdiriwang dahil sa pagiging tampok sa telebisyon. Nakita ng kontratista ang mga luma ng kagamitan sa kaligtasan. Ang mga ito ay naipakita sa telebisyon kaya naman dali-dali siyang pumunta sa construction site para ayusin ito. Pagdating niya ay sinaway niya kaagad si Shenguo. Sino ang nagpahintulot sa'yo na papasukin ang mga reporter dito? Pero paano mo naman mapipigilan ang napakaraming tao? Kung mapigilan mo ang isa, susugod naman ang isa. Hindi na rin nag-usisa pa ang contractor. Inutusan niya ang mga trabahador na mag-inspeksyon. Suriin muli ang mga kagamitan sa construction site. Kung alin mang kagamitan ang hindi na sigurado ang kalidad, ay dapat itapon at palitan ng bago.
Kasabay nito, dapat ding suriin ang bilang ng mga manggagawa, pansamantala, para sa mga iligal na manggagawa, magpahinga muna ng ilang araw. Kapag hamupo na ang lahat, saka pa lang pwede bumalik sa trabaho, hindi lumihis sa kanyang inaasahan. Kinabukasan, pagkasikat ng araw, dumating ang boss kasama ang mga tauhan para mag-inspeksyon. Kaya pala kagabi pa niya naunahan ang lahat ng pag-aayos ng mga butas. Sa kaligtasan sa paggawa kaya hindi nasuspinde ang operasyon. Para i-check ulit lahat mula simula pagkaalis ng CEO. Humanap si Shen Guo ng contractor para utusan itong magmadali, mag-ikot ng pera para sa sweldo ng mga manggagawa, kung hindi, mag-iindi sila. Pero ganun pa man, nagdahilan ulit siya, na wala siyang maikat na pera para pauwiin siya. Nakita ulit ni Shen Guo na walang dala pauwi. Sinimulan ng mga tauhan sa grupo na pintasan siya dahil sa kawalan ng malasakit sa mga kasamahan. Alam naman ninyo na kamakailan lang ay nanalo ang boss natin sa isang bagong proyekto. Lahat ng nakuhang pera ay ginamit na para sa pagsisimula ng proyekto. Sana maintindihan ninyo. Ano naman ang kinalaman namin doon? Ano man ang investment, kailangan pa ring bayaran ang sahod namin para mabuhay kami. Bakit hindi? Matagal na tayong nakikipagtrabaho sa boss. Nanalo ang boss sa bidding, kaya may trabaho tayong pagkukunan ng pera. May katwiran naman ang sinabi niya kaya unti-unting kumalma ang lahat. Lumipas ang isang buwan, wala pa ring sweldo. Kaya ang mga trabahador ay nagtungo sa opisina ng kontratista. Nang hindi nila matagpuan ang amo, nagpunta sila sa periodiko para ibalita ang kanilang kalagayan. Kasabwat ang Shen Guo na yan ng amo namin. Hindi lang niya kami binabayaran. Inaabuso pa niya ang pagtatrabaho namin araw-araw. Nagulat ang reporter nang marinig niya ang sinabi nilang dalawa. Kahit minsan lang silang nagkita, sigurado siyang hindi ganun ang lalaki. Dahil hindi siya naniniwala sa kanila, agad nila siyang dinala sa construction site para harapin ang lalaki. Pagkakita sa kaguluhang nagaganap, binulyawan niya ang lalaki. Tingnan mo ang ginawa ninyo sa mga trabahador dito. Wala na silang matakbuhan, tapos hihintayin mo na lang silang mamatay sa gutom. Ano pa bang magagawa ko? Tinawagan ko siya pero hindi sumasagot. Hinanap ko siya pero hindi ko mahanap. Yung mga kaibigan at kamag-anak niya, sinubukan mo na bang hanapin para tanungin? Nang marinig ko yan, naalala ko yung may-ari ng bar. Pagkatapos kunin yung address ng bahay niya, dinala ni Shen Guo yung reporter doon. Nang makita niyang may pumunta sa pinto niya, yung contractor nagtatago sa loob at nanginginig sa takot. Pero kahit anong mangyari, ayaw niyang buksan yung pinto. Dahil hindi siya mapakiusapan, nagpadala si Shen Guo ng crane mula sa construction site. Tapos pumasok sila sa bahay niya sa pamamagitan ng balcony. Pero kahit na pumunta ka na rito, ayaw pa rin niyang ibigay ang pera. Ganun pala, kasi nga, binastos mo siya ng husto. Maraming tao sa baba ang naghihintay sa kanya ngayon. Kailangan niyang bigyan sila ng sagot, ang rason ay makatwiran naman. Nakikita kitang matigas ang ulo, kaya naman binuksan ng kontratista ang kanyang kahon at ibinigay sa iyo ang lahat ng pera roon. Bakit hindi mo agad ibinigay ang pera mo? Para sana hindi na mahirapan pa. Nakita nilang nagawa ni Shen Guo na makuha ang pera. Lahat sila ay natuwa, lalo na ang reporter. Sabi ko na nga ba, magaling akong kumilatis. Paano magiging kadugo ni boss si Zhao Shen Guo? Nang dumating ang pera, bumalik na sa normal ang lahat. Hindi nagtagal, naaprubahan na ang proyekto. Pagkatapos ng mahigit kalahating buwang bakasyon, binigyan sila ng bagong proyekto ng contractor. Sa pagkakataong ito, na-promote na si Shen Guo bilang manager ng buong subdivision. Dahil sa mga naitulong niya, wala nang tumutol pa. Kakatapos lang ma-inaugurate ng proyekto nang magkaroon ng paligsahan ang mga mahuhusay na manggagawa sa buong lungsod. Para mapataas ang visibility ng kumpanya nila, ang pangunahing contractor ay nagdesisyon na ipasali ang kanilang tauhan sa paligsahan. Pagkatapos mag-register, saka lang niya sinabi kay Shen Guo, at sinabing ipaalam niya agad ito sa lahat. Ang mananalo ng unang gantimpala sa individual category ay bibigyan ko ng 2,000. Sa team category naman, ang bawat miyembro ng winning team ay bibigyan ng 500. Sige, ipapaalam ko ito sa lahat. Hindi ko inaasahan na ang hurado ng kompetisyong ito ay ang dating tagapayo ni Gao Zhang para masiguro ang patas na kompetisyon. Hindi mo binanggit ang kapatid mo, pero isang mapanlinlang na tao gaya ng kontratista ay hindi hahayaang mawala ang isang pagkakataong ito. Samantala, habang nag-iikot ang hurado sa mga team, sinabi niya rito na dati palang nagtrabaho si Gao Zhang dito.
Pero dahil nakita niya ang kakaibang talento mo, binigyan ka niya ng pagkakataong makapag-aral. Hindi nga ako binaygo, isa ka ng mahusay na estudyante ngayon. Pero hindi siya binigyan ng kahit kaunting respeto ng hurado. Pagkarinig nito, tumalikod siya at umalis. Hindi nagtagal, natapos na ang kompetisyon. Nang makita niya ang perpektong pagkakagawa ng bawat pader, tuwang-tuwa siya at pinuri ito. Hindi nga nakakahiya sa pangalan ng Master Builder, ang gurong nagturo sa napakaraming mahuhusay na estudyante. Pero nang makita niya ang pader na ginawa ni Shen Guo, mas lalo siyang namangha. Hindi lang ito mas mabilis na itayo kaysa sa ibang mga pader. Iba, pero napakatibay pa. Bawat semento ay inilagay ng maingat, parang isang obra maestra. Akala ko si Shen Guo ay nasa industriya na ng mga 7 o 8 taon na para magkaroon ng ganitong kahusayan. Hindi ko akalain na isa rin pala siyang baguhan. Talagang, humahaba ang tubo, lumalaki ang gubat, pero para sa mga batang henerasyon tulad ni Shen Guo, hindi sapat ang pagpapahusay lang ng kasanayan. Kailangan din nilang magkaroon ng mas malawak na kaalaman tungkol sa industriyang ito. Kaya nagmungkahi siya na magkaroon ng isa pang pagsusulit sa teorya. Sa pagsusulit na iyon, si Shen Guo lang ang abala sa pagsagot, at ang iba naman ay hindi sumali sa pag-agawan ng premyo at natulog na lang. Sa huli, dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, siya ang nag-uwi ng individual award at dahil dito, umakyat ang kumpanya nila sa top 1. Kaya naman, labis ang tuwa ng lahat, lalo na't ang nagbigay sa kanya ng award ay ang CEO mismo ng kumpanya. Ang dating head ng transportasyon, matagal na niyang hindi nakikita, ay nag-aya sa kanya ng hapunan. Ngunit nakita ito ng contractor. Nang gabing iyon, tahimik siyang naghintay sa opisina hanggang sa umuwi ito, at binigyan siya nito ng 30,000 bilang bonus. Ang dami naman nito, para saan pa to? Lahat-lahat ng kabuuan ay wala pang 10,000. Ang natitirang pera, dalhin mo na lang. Pero hindi ko inaasahan na babanggitin niya ang espesyal na relasyon ni Shen Guo at ng boss niyang iyon. Ang perang ibinigay niya sa iyo ay pantustos lang. Sana sa susunod na may transaksyon, ay pwede kang humingi ng tulong sa taong iyon. Alam ni Shen Guo na karaniwan na ito sa negosyo, kaya hindi na siya nakipagtalo pa. Nang makita niyang komportable ka, sinabihan pa niya ang accounting department na ayusin ang isang pribadong silid para sa iyo. At ibinigay pa ang sarili niyang kotse para ipag-amit sa kanya. Dahil nasa bago na siyang posisyon, hindi na tumanggi si Shen Guo sa magagandang kondisyong iniaalok nito. Nang magkapera at magkabahay na, tinawagan ni Shen Guo ang hipag niya, at sinabing lumipat na sila ng anak niya sa Beijing. Ilang beses lang kasi sa isang taon nakikita ng anak niya ang tatay nito, natatakot siyang malungkot sila. Pagkasundo sa mag-ina, ibinigay ni Shen Guo ang sarili niyang kwarto sa pamilya ng kuya niya, para mas komportable sila at maalagan ng maayos ang bata. Nang malaman ito ni Gao Zhang, dinala rin niya ang kanyang kasintahan sa Chong para magsaya kasama ang pamilya nito. Hindi ko inaasahan na ang kasintahan niya pala si Chonni. Napahiya rin si Cho Ai Ai na naroon din. Para makatulong sa asawa sa paghahanap buhay, sinabi ng hipag kay Shen Guo na gusto niyang magtrabaho sa kantina ng construction site. Para mapanatag ang loob ng kanyang mga magulang sa pagtira sa Beijing, tumawag siya sa contractor para tanungin kung may problema ba sa kanyang kahilingan. Nanliligaw na siya, paano ko naman tatanggihan? Tama. Natatandaan mo ba yung propesor na bumisita sa atin noon para magpa-grade? Ganito kasi ang sitwasyon, nagpapabidding ang paaralan niya para sa pagpapatayo ng dormitory building. May paraan ba para makuha natin yun para sa akin? Para makapagtrabaho na rito si ate. Napilitan si Shen Guo na pumayag sa alok niya. Pero may bago na namang problema. Paano na ngayon ang pag-aalaga kay baby kung magtatrabaho na si ate? Kaya napilitan silang ipasok na sa eskwelahan ang bata, pero parang hindi masyadong posible ito dahil tanging mga taong may residente dito ang makapagpapa-enroll sa anak mo. Sa pagkakataong ito, naalala niya ang reporter. Sigurado siyang isang taong malawak ang koneksyon tulad niya ang makakatulong sa kanya. Gaya nga ng inaasahan niya, kilala niya ang principal ng isang elementaryang paaralan. Kaya't nang magtanong siya, agad nilang tinanggap ang pamangkin niya. Ikinagulat ko na sa isang lugar na masagana tulad nito,
Ang mga ugnayan ay may napakalaking impluensya. Pero ilang araw pa lang naman siyang nag-aaral. May nangyaring insidente na sa paaralan dahil sa pagkasira ng mga pasilidad. Pinilit nilang pansamantalang itigil ang operasyon para maiwasan ang panganib sa mga bata. Pagkarinig ng balita, nagkagulo ang mga magulang. Wala silang magagawa kung wala silang magbabantay sa mga anak nila habang nagtatrabaho. Kahit alam niyang arkitekto si Shen Guo, ayaw pa rin siyang papasukin ng punong guro. Para sana tingnan ang sitwasyon dahil kung sakaling may mangyaring aksidente, magdadala ka ng kahihiyan habang buhay matapos marinig ang ulat ni Shen Guo. Ang reporter ay nagtungo roon din. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang mamamahayag sa pinangyarihan upang matagumpay na makapasok at makapag-interview sa punong guro. Naawa siya sa mga batang wala ng paaralan. Naglunsad siya ng kampanya para sa pagkukumpuni ng paaralan. Samantala, si Shen Guo, matapos masuri ang sitwasyon doon, ay nakahanap din ng pinakaangkop na solusyon sa pagkukumpuni. Kaya't bumalik siya sa opisina upang makipag-usap sa kontratista tungkol sa mga manggagawa, magpagawa ng libreng paaralan, pero bilang isang kapitalista, paano ka pumayag sa walang kwentang alok na to? Hindi na nga tayo kikita, gagastos pa tayo. Baliw ka ba? Bakit ganyan ka ka-agresibo? Hindi na nagtanong pa si Shen Guo, lumabas siya para kumustahin ang dating boss, kung interesado ba siya sa proyektong ito, at sa isang tawag lang, pumayag agad siya. Sa tulong ng CEO, pumayag na rin ang contractor, pero bago niya ibigay si Shen Guo sa kanya, nakipagtawaran pa siya. Kapag natapos na ang pagkukumpuni ng paaralan, kailangan mong kunin ang proyekto sa pagtatayo ng dormitoryo para sa akin, para makapag-aral na ang apo ko. Pumikit na lang ako at pumayag sa kanya. Kaya naman agad-agad ding nagsimula ang pagkukumpuni. Pero hindi pa nagtatagal, natuklasan ng matandang guro, ang lahat ng mga ladrilyong dinala ng kontratista ay mga peking ladrilyo, mga mababang kalidad na ladrilyo lamang. Pagkatanggap ng reklamo, agad na bumalik si Shen Guo sa kumpanya para kumprontahin ang kontratista. Pero sinabi niya na ang mga ladrilyong iyon ay siyang binigay ng dating boss niya. Wala akong kinalaman dito. Kaya mo bang harapin ang direktor para pag-usapan ito? Tatawagan ko siya. Sige, tawagan mo. Sinong takot? Tawagan mo. Teka, sandali lang. Dahil sa katatagan niya, napilitan ng kontratista na ibalik ang mga ladrilyo, at saka nagpadala ng maayos na ladrilyo. Nakita ang tagumpay ni Shen Guo sa pagkamit ng hustisya. Tumaas talaga ang moral ng mga manggagawa. Hindi pa man umaabot ng 1 linggo ang konstruksyon. Natapos na nila ang pagsasaayos ng mga silid, at nabigyan na ng ligtas at malinis na paaralan ang mga bata. Pagkatapos ng proyekto sa pagkukumpuni ng paaralan, sinimulan na ng kontratista na utusan si Shen Guo na simulan ang proyekto sa pagtatayo ng dormitoryo. Handa na nga pala ang isang set ng mamahaling tsaa para ibigay ni Shen Guo kay Gao Zhang. Para sa propesor, narinig ko raw na kamakailan ay gusto ng inyong paaralan na magpatayo pa ng isang bagong dormitoryo at magsisimula na raw ang bidding. Di ba para kang humingi ng tulong sa akin para sa guro? Sige, may kaunting bagay lang naman to. Yung regalo, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Tapos sinimulan mo ng ayusin ang mga gamit mo at dinala mo sa bahay ng guro. Tapos, habang nakayuko ka para atali ang sintas ng sapatos mo, nalaglag ang regalo, at may mga perang nahulog. Madali ang binuksan ni Gao Zhang lahat ng mga kahon, at gaya ng inaasahan, puno ng pera ang bawat kahon. Isang masamang kaisipan ang pumasok sa isip niya, matapos matuklasan sa kahon ng regalo na galing kay Gao Zhang, na puro pera. Labis na nadismaya ang propesor. Hindi niya akalain na ang paborito niyang estudyante ay may ganitong pag-uugali. Balak ko pa naman siyang isama sa aking research team. Ngunit hindi ko akalain na gagawa siya ng walang pag-iisip. Hindi kailangan ng paaralan natin ang mga estudyanteng katulad niya. Simula ngayon, hindi na siya ang paborito ko. Pagkatapos hamupa ang galit niya, saka lang niya kinuha ang telepono niya para tawagan ang kontratista at makipagkita sa labas para ibigay ang pera. Hindi makapaniwala ang kontratista na may taong tatanggi sa pera na gaya niya, kaya nag-alok pa siya ng dagdag na 50,000. Nagalit ng husto ang propesor sa sinabi ng kontratista at pinagtabuyan niya ito. Sinabihan niya itong umalis na at huwag nang magpakita sa kanya. Pagkasakay sa sasakyan, agad na binuksan ng kontratista ang mga kahon para tingnan ang pera. Ngunit nagulat siya nang makitang may kulang na isang kahon kaya inutusan niya ang driver na bumalik sa kumpanya. Bigyan natin ng leksyon si Shen Guo. Ang dami niyang sinasabi, ang kapal ng mukha, pagnanakaw, pangho-hold up, kung ano-ano pa.
Sumasakit na ang ulo ni Shen Guo. Dali-dali siyang pinigilan para linawin ang sitwasyon. Doon lang sinabi ng kontratista, alam mo ba, nilagay niya ang pera sa mga kahon ng tsaa. Pagkarinig kay Shen Guo, gusto na niyang himatayin. Sinisira niya ang buhay ni Gao Zhang. Pagkalabas ng opisina, dumiretso si Shen Guo sa paaralan para hanapin ang kapatid. Hindi niya inaasahan na naroon din si Chunni. Para mapanatili ang kanyang dignidad, sinubukan ng kuya na palayasin ng maayos ang babae sa ibang lugar. Nang mabunyag na ang katotohanan, si Gao Zhang ay nagpakatotoo na rin. Aminado siyang kumuha siya ng pera sa kahon, pero hindi siya nagsisi sa kanyang mga ginawa. Gusto ko lang naman magnakaw sa mayayaman, at ipamahagi sa mga mahihirap. Hindi inasahan ni Shen Guo na ang nakababata niyang kapatid, ay naging ganyan na sa loob lang ng ilang taon. Hindi niya napigilan ang kanyang galit kaya't sinaktan niya ito. Isang sampal lang, nawala na ang dignidad. Lumingon ito kay Shen Guo at sinabing, Kuya, huwag kang mag-alala, babayaran ko lahat ng pera. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo. Pagkatapos kong makuha ang pera mula sa kapatid kong si Shen Guo, agad kong ibabayad yun sa contractor. Nang makita niya ang pera, doon niya lang nalaman na nagkamali siya sa kin. Para makuha ang proyektong ito, isinama niya ako para uminom. Tapos sinuhulan niya rin ang manager ng bidding para sa proyekto. Jiang, ito po ang kaunting abuloy ko. Sana tanggapin mo. Nang makita niya ang makakapal na pera sa bag, napatawa siya. Haha, makapal at mabango ang tsaa. Nandito rin si Professor Gao Zhang. Para bigyan ka ng pagkakataong magtama ng iyong pagkakamali. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi ka man lang magsisi sa iyong ginawa, para mapanatili ang kalinisan ng ating paaralan. Nagdesisyon siyang palayasin ka sa paaralan. Labis na nagalit si Gao Zhang sa desisyon ng guro. Agad na pumunta si Gao Zhang sa construction site para ilabas ang kanyang galit kay Shen Guo. Kasalanan niya ito, pinilit niya akong magbigay ng suhol kaya ako napaalis sa paaralan. Nabanes si Shen Guo sa sinabi nito. Ilang taon ko na siyang pinag-aral, ni hindi man lang siya nagreklamo. Tapos dahil lang sa kaunting pera, handa kang suran siya ng puri. Dahil sa suhol na pera noong nakaraan, nanalo agad ang kumpanya ni Shen Guo sa bidding. Hindi sang-ayon ng propesor sa desisyon ng paaralan. Tumayo siya at lumabas. Nakita ito ni Shen Guo. Agad niyang hinabol para kumbinsihin siyang bawiin ang suspensyon. Sa pakikipag-usap kay Shen Guo, nalaman niya lang na si Gao Zhang pala ay anak ng nakatatandang kapatid niya sa paaralan. Tinuruan siya nito ng maraming bagay noon, dahil sa magagandang alaala. Pinatawad niya si Gao Zhang para magkaroon ito ng pagkakataong ituloy ang pangarap ng kanyang ama. Matapos matanggap ang tawag mula kay Professor Shen, agad niyang ibinalita ito sa kanyang kapatid. Nang malaman niyang hindi siya mapapaalis sa pag-aaral, masayang tumalon siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang kuya. Kahit may kasintahan na siyang si Chunni, dahil gusto niyang makapag-aral sa ibang bansa, patuloy pa rin si Gao Zhang sa pakikipaglandian sa anak ng propesor. Para hindi maghinala ang dalaga, sinabi ni Gao Zhang sa kanya na, hindi sila magkakilala. Pero dahil kasintahan ito ng kanyang kuya, kaya madalas siyang pumupunta rito para alagaan ka. Hindi ko inaasahan na sa mismong paghawak niya sa kamay ng bata, biglang sumulpot si Chunni kaya nagulat siya. Dali-dali niyang binawi ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, hipag ko lang siya. Walang anumang masama sa aming dalawa. Dahil sa pagiging inosente, madali siyang nadaya ng mga matatamis na salita. Nang binata, masaya siyang lumapit kay Chunni para batiin ito. Nang makaalis na ang anak na babae ng propesor, nagsimula na naman siyang mag-imbento ng kwento. Dahil sa kanya kaya hindi ka pinalayas ng paaralan. Wala namang silbiyang mga pagdadahilan mo. Nakipagkamay lang naman ako sa kanya kanina bilang pasasalamat. Maya-maya lang ay nakumpleto na rin ng anak ng propesor ang mga papeles para sa pag-aaral niya sa Amerika. Naghahanda na siyang umalis bago pa man lumipad ang eroplano. Hindi rin nakalimutan ni Gao Zhang na ipaalala sa kanya na ipaghanda ng papeles ang kanyang ama. Ilang sandali pa, ang proyektong pagtatayo ng dormitoryo ay handa na ring simulan ang operasyon. Inatasan ng kontratista si Cho Shen Guo bilang supervisor, at ang propesor naman ay magiging tagapayo at magiging tagasuri ng kalidad ng proyekto. Kung sakaling may matuklasan siyang pandaraya ang kontratista, o may pagkukulang sa proyekto, ihahabla niya ito sa korte. Habang maayos ang lahat, isang malakas na bagyo ang dumating. Hindi lang natuloy ang konstruksyon, kundi hindi rin mapakali ang mga manggagawa sa construction site, dahil sa pagbaha sa kanilang mga bayan.
Hindi nila alam ang kalagayan ng kanilang mga magulang at pamilya, kahit na ang proyekto nila ay atrasado na. Pero ang mabigat na kalooban ng lahat, kahit magpatuloy pa, ay hindi magiging epektibo. Kaya naman si Shen Guo ay nakipag-usap sa kontratista, na magpahinga ang mga manggagawa ng ilang araw. Pero bilang isang kapitalista, paano naman siya magiging ganoon kabait? Ganito na lang, pahinga muna ang mga manggagawa sa araw ng paghahanap nila ng kanilang mga pamilya. At ang iba naman ay tawagan ng kanilang mga pamilya. Kung walang malaking problema, magpatuloy na lang tayo sa pagtatrabaho sa construction site. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, pag-usapan na lang natin yun mamaya. Wala na siyang ibang nagawa kundi dalhin ang telepono sa waiting area si Shen Guo, para makapag-usap ang lahat at malaman nilang maayos ang lagay sa bahay. Tuwang-tuwa silang lahat. Si Kalap lang ang nagmamadaling mag-ayos ng gamit para umuwi sa probinsya. Bago umalis si Shen Guo, nakipag-ambagan pa siya sa lahat para sa pamasahe sa eroplano. At binigyan pa niya ng ilang daang yuan si Kalap para sa pamasahe. Kaya naman lubos ang pasasalamat nito pagkatapos ng malakas na ulan na iyon. Ang mga manggagawa sa construction site ay kinailangang mag-ayos ng lahat bago magsimula ang construction. Hindi akalain na matutuklasan pala nila ang klase ng ladrilyong dinala rito, na siyang mga substandard na ladrilyong binili ng kontratista para sa pagpapatayo ng eskwelahan noon. Nang mabalitaan ito, agad na pinuntahan ni Tatay Shen Guo ang kontratista, para komprontahin ito, ngunit sinabi lang nito na ladrilyo ay ladrilyo. Ituloy lang ang trabaho at huwag ng maraming sinasabi. Hindi ko siya mapigilan. Pagbalik sa konstruksyon, sinabihan ni Shen Guo ang lahat na magwelga bilang protesta. Nang malaman ito ng kontratista, agad siyang pumunta roon, at nagbanta na triple ang multa sa sweldo sa bawat araw na hindi papasok. Kaya naman sumunod ang lahat at bumalik sa trabaho. Walang nagawa si Shen Guo kundi tawagan ang reporter, para utusan itong dalhin agad ang propesor. Dahil sa puwersa niya, napilitan ng manager na ipabawi lahat ng depektibong ladrilyo. Pero simula noon, nagsimula na rin siyang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Pero simula noon, nagkaroon na siya ng galit sa kanya. Samantala, sa wakas ay nakapagtapos na si Gao Zhang. Sa nakikita niyang itsura nito ngayon, nagsimulang mangarap si Kiao Kiao ng magandang kinabukasan nilang dalawa. Anong plano mo sa mga susunod na araw? Hanap muna ako ng trabaho. Kailangan munang magkapera bago makapag-aral sa ibang bansa, para magkaroon ng sapat na pera para makapag-aral si Gao Zhang sa ibang bansa. Nagsimulang magtrabaho si Chunni. Sa umaga, tumutulong siya sa paggupit ng buhok. Sa gabi, bumabalik siya sa tea shop para magbenta ng alak, at kailangan pa niyang maging yaya ng kanyang boyfriend. Pagod na siya. Sa simula, aktibo rin si Gao Zhang sa pag-apply ng trabaho. Pero dahil sa kanyang pagiging mapili, walang kumpanya ang gustong kumuha sa kanya. Parang araw-araw na lang, ang boyfriend ko ay nasa bahay lang at naglalaro. Iminungkahi ni Chunni na humingi siya ng trabaho sa kuya niya. Kahit mamatay sa gutom si Gao Zhang, ayaw niyang magtrabaho sa ilalim niya. Nung nag-aaral pa kami, ilang daan lang ang nakukuha ko kada buwan. Tapos ang daming Saturday, ang kukulit pa, kaya ayoko na. Doon na lang ako magtrabaho. Mas mabuti pang magpahinga na lang sa bahay. Kabaliktaran naman ang ginawa niya noon para madaling umasenso sa trabaho. Kaya naman, si Shen Guo ay nagsimulang makipag-ugnayan sa iba para mapalawak ang kanyang network. Tuwing may libreng oras, pumupunta siya sa dating amo niya para makipag-inuman ng tsaa, para ipakita ang kanyang kakayahan, at hindi nga siya binaygo ng langit. Ilang sandali lang, inalok siya ni Boss Ma na magtrabaho sa kanya. Pagbalik niya sa kumpanya, sunod-sunod na naman ang trabaho niya. Hiningi ng investor na baguhin ang plano ng konstruksyon. Agad itong tinanggihan ni Shen Guo. Malapit nang matapos ang proyekto, mahirap nang give-in at ulitin pa. Hindi inaasahan, binigyan sila ng kabilang panig ng isang matinding dagok. Kung hindi kayo pumayag, edi titigil na lang ang pakikipagtulungan natin. Dito na lang matatapos, narinig kong sabi niya. Agad na umamin ng pagkatalo ang kontratista at sinabihan niya si Shen Guo na kailangan niyang ayusin ang lahat ng problema para matupad ang kagustuhan ng kliyente. Tiningnan niya ang bagong construction blueprint na ibinigay ng partner. Sumakit ang ulo ng matanda at ni Shen Guo. Konti lang ang pera, pero gusto pang mag-angat ng antas. Alam ko ang hirap ng dalawang to. Hiniling sa dalawang tao na subukan ni Gao Zhang na ayusin ang disenyo. Kaya dali-dali siyang umuwi para ibalita ito sa kanyang nobyo. Nang malaman niyang nahihirapan ang pinsan niya, nagsimulang magmayabang at mangutya ang lalaki. Napakadali lang daw ayusin ang mapa. Kahit sino kayang gawin yun. Nakabasa lang ng ilang libro, nakapagtayo ng ilang pader,
Akala mo eksperto na, di ba? Hay. Matapos ang ilang pangungumbinsi, napapayag din ni Chunmi, ang nobyo niya na tulungan si Shenguo, na naghihintay na sa labas ng gate. Pagkakita pa lang niyang pumayag ka, pumasok na siya sa bahay para pag-usapan ang trabaho. Agad-agad, habang nag-uusap kayong dalawa tungkol sa mapa, nasabi pa ni Chunmi na magaling si Gao Zhang sa ginawa niya. Pero bigla niyang sinabi na habang nag-uusap kami tungkol sa trabaho, huwag daw makisali dahil napahiya raw siya. Nag-alok si Shenguo ng bayad na 1,000 para sa pagtutulungan na ito. Pero hindi pa rin nakontento si Gao Zhang, gusto niyang lumabas ang pangalan niya sa listahan ng mga taong nagdisenyo ng plano. Nakita nilang si Kim si Gao Zhang, kayamanan at katanyagan ang gusto ni Shenguo, hindi na siya nagsalita pa. Di nagtagal, natapos na ni Gao Zhang ang disenyo at dinala niya ito sa construction site para makita ng lahat. Nang makita nila ito, pareho silang namangha. Kung susundin ang mungkahi niya, konti lang ang kanilang gagawin, at makakatipid pa sila sa gastos sa konstruksyon. Agad na inutusan ni Shenguo ang kontratista na tawagin ang kliyente para makita ng dalawa ang disenyo. Pagkatapos nitong maayos at makita ang kahusayan nito, dalawang tao, sila ay nagsimulang purihin ng walang humpay. Makikinabang ang dalawang panig sa ganito. Ngunit narinig nila ang kahilingan na isama ang pangalan sa disenyo ni Gao Zhang. Nawala ang ngiti sa labi ng kabilang panig. Ano kaya ang iniisip ng isang baguhang tulad niya? Maaaring makatabi sa mga veterano sa industriya. Nabalitaan nilang si Gao Zhang ay isang sakim na kontratista, kaya't nagbigay ang may-ari ng 10,000 gantimpala para mapatahimik siya. Nag-alinlangan si Shenguo nang marinig iyon. Natatakot siyang masaktan ng pagpapahalaga sa sarili ng binata. Diba't nang makita ang pera, biglang nagliwanag ang mga mata mo. Iwinawagayway mo pa ang kamay mo. Sinasabing walang halaga ang mga yon dahil sa labis na pagtatrabaho. Dagdag pa ang pagtitiis sa isang taong pabago-bago ang ugali tulad ni Gao Zhang. Kaya naman, bumaba ang kalusugan ni Chunmi. Isang gabi, habang nagtatrabaho sa bar, bigla siyang bumagsak sa lupa. Pagkatapos dalhin sa ospital, natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang bukol sa ulo. Isang malaking tumor na pumipigil sa mga nerbyo, pero buti na lang, benign ito. Kaya sa ngayon ay wala namang dapat ikabahala. Nang malaman niya ang sakit niya ay namutla siya. Hindi niya inaasahan na paglabas niya ay makakasalubong niya ang mag-asawang Shenguo, ang kuya niya. Balak sanang ilihim ni Chunmi pero agad na sinabi ng hipag niya sa tiyahin niya. Alam niyang inakala nilang nagpunta siya sa ospital para magpa-check up dahil buntis. Kaya galit na galit ang tiyuhin niya. Pinatawag siya para pag-alitan. Dahil ayaw niyang magkamaliit, inamin niya sa tiyahin at tiyuhin niya ang tungkol sa sakit niya. Nang marinig na may malubhang sakit ang pamangkin nila, laking alala ng mag-asawa, ibinigay nila lahat ng pera nila para ipambayad sa pagpapagamot niya. Gulong-gulo na ang isip ni Chunmi. Nakaupo siya sa isang mahabang bangko sa loob ng parke. Sinimulan niyang aliwin ang sarili, nang biglang si Gao Zhang ay lumapit at nagkwento sa kanya tungkol sa plano nitong mag-aral sa ibang bansa. Nakaayos na raw ang mga papeles niya sa paaralan. Ang kulang na lang daw ay ang mga papeles para sa pinansyal na kakayahan. Tinanong niya kung maaari pa ba siyang humiram ng ilang libo. Alam naman daw nito na hindi naman kalakihan ang kinikita niya. Ako rin ang sumasagot sa upa, bahay, at pagkain mo. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Nang marinig yan ni Gao Zhang, nagsimula siyang magalit. Simulat sa pool, hindi ka kontento sa pagiging walang pera ko. Araw-araw, kailangan kitang buhayin, di ba? Ang mga sinabi niyang yun. Parang malamig na tubig na ibinuhos kay Chunmi. Simulat sa pool, ikaw ay nakatuon lang sa mga plano mong mag-aral sa ibang bansa, ngunit hindi siya nagpakita ng kahit anong pakialam sa kanya para lang makuha ang kaunting awa mula sa kanya. Kinuha niya ang kanyang medical record, at hindi inaasahan nang makita niya ito. Siya ay lumingon at sinabi, ito ba ay pekeng? Pag-aaral sa ibang bansa, pag-aaral sa ibang bansa, pag-aaral sa ibang bansa, lagi niyang binabanggit ang pag-aaral sa ibang bansa. Tao ka ba? Mayroon ka pa bang konsensya? Wala ka bang konsensya? Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit gusto niyang mag-aral sa ibang bansa? Hindi dahil sa pangarap mo, hindi dahil sa kinabukasan nating dalawa. Nang marinig niya iyon, si Chunmi ay nanghina at nagmadaling humiram ng pera sa kung saan-saan. Ipinakita mo kay Chunmi na kailangan mong umutang ng pera, kahit ano pa man ang dahilan. Ginamit ni Shenguo ang kanyang savings account para sa iyo. Tapos, bumulong siya sa iyo at sinabi na ang PIN code ay ang iyong kaarawan. Nang mahawakan ng pera,
Si Gao Zhang ay labis na nasasabik at hinalikan ng card. Ngunit nalaman niya na pera iyon ng kanyang pinsan, at ang pin code pa ay ang kaarawan ng kanyang kasintahan. Nag-init na naman ang ulo niya. Pero kulang pa rin iyon sa kailangan niya. Kaya naman, nakipaglamang pa rin siya sa kanya gaya ng dati. Bago umalis si Gao Zhang papuntang ibang bansa, niligawan siya ni Chunni at sinagot siya nito. Para makabuo ng isang matibay na ugnayan sa pagitan ninyong dalawa. Pagkarinig pa lang niyan ay agad na tumutol si Gao Zhang. Sapat na ang mahalin namin ang isa't isa, bakit kailangan pang maging ganito kapormal? Isa pa, malaking pera ang kailangan para magpakasal. Sa ngayon, dapat unahin muna natin ang pagpapagamot niya. Samantala, nakapag-interview naman ang reporter kay Shen Guo. Ibinahagi niya ang pangarap niyang makapagtayo ng sarili niyang negosyo. At maging sariling boss. Mabilis na kumalat ang balitang ito. Galit na galit ang mga kontratista nang mabasa nila ang balita. Lumalakas na ang loob mo at gusto mo nang magrebelde. Ano? Gusto mong agawin ang trabaho ko? Wala kang pag-asa. Gusto pa sana niyang puntahan at pagsabihan si Cho Shen Guo. Pero sa kasamaang palad, malubha siyang nasugatan kanina habang nag-iinspeksyon sa konstruksyon. Nasaktan siya dahil sinagip niya ang isang kasamahan. Habang binibisita siya, hindi sinasadyang nabanggit ni Gao Zhang ang tungkol sa sakit ni Chunni, kaya pinayuhan niya itong pakasalan na agad ang dalaga. Bigyan siya ng pamilya para kahit papaano ay panatag ang loob niya. Kasal, ipakasal sa isang hampas lupang walang-wala gaya ko. Walang trabaho, walang kabuhayan. Paano ko siya bubuhayin? Pera, 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 pera lang ang nasa isip mo. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan. Ako na ang bahala. Pagkalabas ko ng ospital, pinuntahan ko ang kontratista. Hiningi ko sa kanyang 10,000 danyos. Kung hindi niya ibibigay, isasangguni ko sa mga nakakataas na hindi sumusunod ang proyekto nila sa mga pamantayan. Ang kaligtasan sa trabaho, pagkatapos ng walang tigil na pagtatalo, napilitan siyang maglabas ng 80,000 para magbayad. Pagkatapos, sinibak din siya sa trabaho. Pagkuha niya ng pera, agad siyang tumakbo para ibigay ito sa kanyang kapatid na walang hiya. Pinagbilinan niya itong alagaan ng mabuti si Chunni. Sino ang mag-aakala na pagkaalis niya roon, tatakbo itong palayo dala ang pera. Pag-uwi ni Chunni sa bahay, isang liham ng pagpapaliwanag na lang ang natira sa mesa. Ginawa niya lang daw iyon para matupad ang kanyang pangarap. Nabigla si Chunni sa nabasa niya sa sulat kaya hinimatay siya at bumagsak sa lupa. Matapos malaman ang balita, agad na tinawagan ni Shen Guo si Gao Zhang. Pero nakalagpas na pala siya sa immigration. Sobrang laking dagok nito para kay Chunni kaya nawalan na siya ng ganang magpagamot. Nagpumilit siyang umuwi sa probinsya nila. Walang nagawa si Chunni. Napilitan si Shen Guo na samahan siya pauwi para masigurong walang mangyayaring masama. Akala ng mga magulang ni Shen Guo, uuwi sila para magpakasal. Kaya tuwang-tuwa sila, para hindi na umasa ang mga magulang niya. Sinabi mo na ba sa kanila ang nangyari sa syudad? Ngayon na ganyan siya, hindi na ako makikialam pa. Pinapayuhan siya ng mga magulang niya na magpagamot sa syudad, tulungan mo ako. Kung sakaling hindi na niya mahal si Gao Zhang, okay lang kahit pakasalan ko siya. Kahit may gusto pa siya sa kanya, hindi rin pipilitin ni Gao Zhang ang anak niya. Habang ang buhay ni Chunni ay unti-unting nawawalan ng pag-asa, si Gao Zhang naman ay parang isdang nakabalik sa tubig. Hindi lang kinikilala ng mga nangungunang propesor sa arkitektura ang kanyang talento. Nililigawan mo pa ang anak ng propesor. Mayaman na, maganda pa. Samantala, hinahanap naman ng reporter si Shen Guo. Dahil sa proyekto ng pagsasaayos ng paaralan na magkasama nilang ginagawa, walang ibang magawa, napilitan siyang pumunta sa bar para magtanong-tanong. Nang malaman niyang gusto niyang sumakay ng tren pauwi para hanapin si Shen Guo, nagpresenta rin siyang sumama para kumustahin si Chunni. Kaya naman, nakarating din silang dalawa sa bahay niya. Noong ipinapasiyal ako ni Shen Guo, sinabi ng reporter na nakikipag-date si Gao Zhang sa kapatid ko, na ikinagulat ko. Ilang araw pa lang, may boyfriend na agad. Hindi inaasahan ang nangyari. Shen Guo, sabihin mo sa reporter, tawagan agad ang kapatid ko para makausap ko si Gao Zhang. Sandali lang, hindi mo ba iniiwan si Chunni? Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Para sa sarili kong mga pangarap, kailangan kong umalis. Anong klaseng pangarap yan? Ang makipagrelasyon sa ibang bansa, pangarap na rin ba yun? Sige na, may gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis. Gabi na noon, at kumakain kaming magkakapamilya. Sinabi sa kanya ng reporter na nagdesisyon na ang investment fund na ayusin ang paaralan sa lugar na ito.
Natuwa siya ng husto. Dali-dali siyang pumunta sa punong barangay para sabihin ito, at pagkatapos ay bumalik para mag-alok ng isang baso ng alak bilang pasasalamat. Nakita ng ina ni Shenguo ang tatlong magagandang dalaga sa harapan niya. Ngumiti siya ng malapad. Ang saya-saya. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin niyang maging manugang. Kinaumagahan, nang matapos na ang lahat ng mga gawain, sumakay na ang reporter at ang may-ari ng bar patungong lungsod. Hindi pa sila nakakalayo, dumating na ang project manager para sa pagpapagawa ng eskwelahan, para magsagawa ng inspeksyon noong tanghalian. Humingi ng tulong ang kapitan kay Shenguo para pangasiwaan ito. Pero dahil hindi pa gumagaling ang sugat niya sa kamay, mariin niyang tinanggihan ang alok nito. Nang mabalitaan ito ni Chunmi, pinuntahan niya ito para kumbinsihin. Mapapanatag ka ba kung ibang tao ang gagawa? At saka, paano kung hindi matapos sa oras? Pagdating ng pasukan, saan mag-aaral ang mga bata? Sa harap ng mga tanong ni Shenguo, nagsimula siyang mag-atubili. Sige na nga. Susubukan ko na lang kahit na yung mga taong dinala rito para magtayo ng eskwelahan ay walang kahit anong karanasan o kaalaman na may kinalaman dito. Pero sa ilalim ng paggabay at masusing pagtuturo niya, sa wakas ay nakahabol din sila sa itinakda nilang progreso sa simula. Dahil sa tagumpay ng proyektong ito, hindi maiwasan ng punong guro na humanga sa talento ni Shenguo. Sa piyesta ng pagdiriwang, pinakiusapan kanya na dalhin ang mga kalalakihang taga-baryo para magtrabaho sa syudad. Kahapon, o noong isang araw, hindi ko alam. Tinawagan siya ng kaklase niya noong kolehiyo at hiniling na ibigay sa kanya ang proyekto para sa mga manggagawa sa baryo. Pero hindi pa rin gumagaling ang sakit ni Chunmi. Paano mo magagawa iyon? Alam mo naman ang hirap na dinaranas niya. Kaya tinawag ka ng kuya mo para makausap ka. Kung hindi ka mapakali, isama mo na ang bata. Ang buhay ay maikli. Hindi madalas nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Kapag pinalampas mo, hindi mo na alam kung kailan mo muling makikita. Naramdaman na rin ni Chunmi na si Shenguo ay ayaw nang bumalik sa Beijing dahil sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na, hindi mo na kailangang gawin yan, noon pa man, ikaw ang laging nakasunod sa akin. Ngayon, magkasama na tayo. Ang mga salitang ito ni Chunmi ay nagbigay ng lakas sa kanya, kaya kinahapunan ay sumakay sila ng tren patungong Beijing. Pagkadating pa lang niya roon ay dumiretso na siya agad sa construction site para kunin ang proyekto pero hindi niya inaasahan na ang manager noon ay ang personal driver pala ng contractor. Isipin mo, hindi naman ako pwedeng maging personal driver habang buhay. Dapat samantalahin ang oportunidad at umangat. Nang malaman niyang siya ang tatanggap ng proyekto, isang ngiti ang sumilay sa mukha nito. Kakilala naman pala, mas madali ang pakikipagtrabaho. Matapos niyang ayusin ang proyekto, sa kanya lang dinala ang lahat sa dormitoryo, para ayusin ang kanilang tutuluyan. Nang makita niyang pilay ang bayaw mo, sinabi niya agad na hindi kami tumatanggap ng may kapansanan sa construction site. Bakit mo siya dinala rito? Para makapag-stay ng maayos ang bayaw ko. Sinabi ni Shenguo sa tagapamahala ng payroll na bayaran siya. Ako na ang bahala sa sweldo niya. Nang marinig yun, pumayag na rin ang manager. Di nagtagal, kumalat ang balita na nakabalik na si Shenguo sa construction site. Nakarating ito sa mga dating kasamahan niya kaya nagpuntahan sila para makipag-celebrate. Masaya na ang mga kasamahan ko at gusto na ring lumipat ng grupo para sumama kay Shenguo at magsaya. Ngunit nabalitaan naming tinawag ng kontratista ang foreman. At sinaway si Mang pangalan ng foreman, dahil hindi niya ito napapantayan sa pagmamayabang. Sinabi ng kontratista kay pangalan ng foreman na kung makaipon siya ng 500 milyon para sa mga materyales at sahod ng mga manggagawa, tutulungan siya nito. Ikinatuwa ito ni Shenguo at naisip na hindi makatarungan. Dinala niya ang kanyang mga kasamahan para magtrabaho. Hindi pa nga nakukuha ang pera, kailangan ng magbayad agad. Alam mo ba kung saan ako kukuha ngayon? Nang hapong yun, inilabas ko ang bagay na ito at nagreklamo kay Chunmi. Hindi ko akalain na sasabihin niyang hindi naman daw yun kalakihan. Kung gusto mong kumita, kailangan mo munang magpuhunan. Nang marinig yan kay Chunmi, pagka-uwi sa construction site, tinawagan ni Shenguo si Chief Cho para pag-usapan ang tungkol sa pag-iipon ng puhunan. Nang malaman niya ang kalokohang patakaran na yun, nagalit ng husto ang village chief. Pagkatapos ng ilang kalkulasyon, tinawagan niya ang ilang maimpluwensyang mga kababayan sa Hilagang Vietnam, upang makabuo ng isang alyansa para supulan ng kontratista. Sa loob lamang ng ilang araw, nakaipon na sila ng 5 milyon, ayon sa hinihingi ng kontratista. Nang malaman ito ng kontratista, nagulat din siya ng husto. Parang hinamak niya ang kakayahan ng lalaki.
Pagkatalo sa isang laban, may panibagong laban. Kaya naman, pipilitin niyang umalis ang lalaki rito. Inutusan niya ang lalaki na tapusin ang konstruksyon sa loob ng 1 buwan. Kaya naman, mabilis na dinala ni Shen Guo ang blueprint. Pupunta ako sa propesor para humingi ng tulong at gabay. Pinapakiusapan ko siya na sabihin sa akin ng detalyado. Kung may 2 grupo ng manggagawa na sabay-sabay nagagawa, baka sakaling matapos sa loob ng itinakdang panahon. Na gusto ng kontratista. Kaya naman hinanap ko ang matandang dalubhasa, para humingi ng tulong. Hindi ko inaasahan na pagkasabi ko pa lang. Umaga't hapon ay dinala na niya ang kanyang grupo para tumulong. Napakaganda ng loob niya. Wala namang dapat ikasalamat. Pamilya naman tayo lahat. Huwag na kayong mahiya. Simulan na natin. Sa tulong ng mga dating kasamahan, bumilis ng husto ang trabaho. Kaya naman ang sekretarya ng amo, ay humanga sa galing nila. Pero dahil dumobol ang bigat ng trabaho, at palagi silang tumatakbo, humina ang katawan ng matanda. Isang hapon, habang nagtatrabaho, nahilo siya at nahulog mula sa scaffolding. Mabuti na lang at nakabitin siya sa ere. Pero dahil sa mahinang kalidad ng lubid na panigurado, hindi nito kinaya ang bigat, kaya dumiretso siya ng bagsak mula sa itaas. Kahit na dinala siya agad sa ospital, dahil sa sobrang lakas ng impact, hindi na siya nakaligtas. Sakto namang dumating ang contractor na may dalang sandamakmak na pera. Balak gamitin ang 100,000 para pagtakpan ang nangyari, pero hindi pumayag si Shen Guo. Hindi nabibili ng pera ang buhay ng tao. Akala niya kulang, kaya hindi tumigil sa pagtaas ng presyo. Nanggigil ang asawa ng matanda nang makita niya ito, agad niyang tinapon ang pera. Sa edad kong ito, ano pang kailangan ko sa perang ito? Ibalik ninyo yan sa asawa ko. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa mga pahayagan at sa buong bansa. Nagdulot ito ng matinding boycott mula sa publiko. Sa pamamagitan ng investigasyon, natukoy ng mga pulis ang sanhi ng trahedya ng matanda. Ang lubid na ginamit ay mababa ang kalidad, kaya madali itong naputol. Para mabigyan siya ng hustisya, lahat ng manggagawa ay nakipag-alyansa sa pahayagan para ibunyag ang mga mapanlinlang na gawain ng contractor. Dahil lahat ng transaksyon ay pinangangasiwaan ng sekretarya, kaya ngayon, kailangan niyang mag-isip ng paraan para tulungan siya na makalaya. Kung hindi ay baka isiwalat niya ang lahat. Kung mangyari yun, ang pagkakulong niya ay oras na lang ang bibilangin. Kaya nang hapon ding iyon, tinawagan niya si Shen Guo para pag-usapan ang paraan, para malutas ang problemang ito. Pagdating niya, nagpatulo na siya ng ilang luha ng buwaya, at aminin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali at pumapayag na makipagtulungan sa pulisya sa investigasyon. Ngunit natatakot siya na kung sasabugan ng pulisya ang tanggapan ng pananalapi, mawawala ang kanyang 5 milyong puhunan. Kaya naman kailangan nilang pumirma ng kontrata para mailipat sa kanya ang pera. Nadala siya sa mga pang-aakit ng lalaki, at hindi man lang tiningnan ang nilalaman ay pumirma na agad si Shen Guo. Ilang araw lang ang lumipas, bigla na lang sumugod ang pulisya at dinala siya sa istasyon. Kasi pala, ang kontratang pinapirma sa kanya ay hindi kontrata ng paglilipat ng puhunan, na kontrata para sa pagbenta ng mga kagamitang pangkaligtasan, para maibalik ang kalinisan ng pangalan ni Shen Guo. Ang reporter at ang may-ari ng bar ay nagmadali sa iba't ibang lugar para maghanap ng ebidensya, pero inasahan na ito ng contractor, kaya't binura niya ang lahat ng bakas. Sa puntong ito, naalala ng may-ari ng bar na ilang araw bago, ay dinala ng contractor ang mga tao dito at nag-usap sa VIP room, tungkol sa kung ano, kaya kinuha niya ang CCTV camera sa loob ng kwarto para subukang suriin. Hindi niya inaasahan na iyon pala ay mga tao mula sa kumpanyang nagsusupply ng mga kagamitan, para sa kaligtasan ng mga negosyo, kaya mabilis nilang kinontak siya. Nakuha nila ang pinakamahalagang saksi. Kinontak ng may-ari ng bar ang contractor. Sinabi sa kanya na sumuko na siya mismo, huwag niyang hayaang mapahiya siya bago siya magsisi. Dahil ayaw niyang makulong, tinawagan niya ang kanyang sekretarya para sabihan ito, na akuin ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang paglilitis sa kasong ito ay mabilis ding naganap, dahil anako ng sekretarya ang lahat ng pagkakamali, kaya't parehong pinalaya sina Shen Guo at ang contractor. Dahil sa pagiging diktador ng amo nila, sabay-sabay na nagbitiw ang lahat at lumipat kay Shen Guo. Di nagtagal, ang reputasyon ng kontratista ay kumalat ng malawakan sa industriya, dahil ayaw niyang maapektuhan ng iskandalong ito.
ang imahe ng buong lungsod, binawi ng boss ang lahat ng proyekto, na pinapamahalaan niya at kinumpiska ng permanente ang lisensya ng kumpanya. Sa loob lamang ng isang araw, tila nawala na ang lahat sa kanya. Sa kanyang galit, isinisi niya ang lahat kay Shen Guo. Sa mga reputasyong nakamit niya, mabilis ding nakuha ni Shen Guo ang tiwala. Tungkulin nating lahat yan sa mga susunod na panahon. Natupad ko na ang pangarap kong magtayo ng sarili kong kumpanya ng konstruksyon. Nabuksan na natin ang kumpanya. Kaya mula ngayon, unti-unti nang magbabago ang lahat. Hindi lang tayo sasali sa konstruksyon. Kailangan din nating matutong gumawa ng mga blueprint at magdisenyo ng mga gusali. Kaya sana gamitin natin ang libreng oras natin para matuto ng mga bagong bagay at sabay-sabay nating palaguin ang kumpanya. Para sa ngayon, para maging maayos ang paglago ng kumpanya, nagdesisyon si Shen Guo na isama ang kumpanya niya sa ilalim ng kumpanya ng direktor. Nang hingi ng kanyang opinyon, si Shen Guo ay nagdesisyon na sumali sa mga bidding para makahikayat ng mga bagong proyekto rito. Ngunit dahil sa huli na ang natanggap na balita, kaya nila napalampas ang tamang panahon para magsumite ng aplikasyon. Kaya naman, nagdesisyon si Shen Guo na pumunta mismo para mangumbinsi sa may-ari ng proyekto. Ang kalaban nila ngayong beses ay si Kia, ang may-ari ng kontrata. Para manalo sa kanya ngayong beses, humanap siya kay Gao Zhang at nangakong bibigyan siya ng 200,000 kung kaya mong makuha ang proyektong ito para sa kanya. Para magyabang sa kuya niyang si Gao Zhang, ginamit niya ang pangalan ng pinuno ng departamento ng disenyo ng kumpanya. Nakasosyo para tawagin silang dalawa. Nangondisyon si Gao Zhang na basta yumuko lang si Shen Guo sa kanya, ang proyekto ay mapupunta sa kanila. Pero bilang isang lalaki, paano mo madaling itatapon ang iyong pagpapahalaga sa sarili? Simula nang tumalikod ka at umalis, nagpa siya si Gao Zhang na tulungan ng kontratista na makuha ang proyektong ito para mapahiya siya. Tuwing banggitin ng kontratista ang proyekto, puri ng puri niya ang kumpanya ng matandang iyon. Kahit na nasa likuran sila ng kalaban, wala sa isip ni Shen Guo ang sumuko. Alam niyang may mga kulang pa sa plano niya, kaya humingi siya ng tulong sa propesor para magpaturo. Pagkatapos, araw-gabi siyang nag-aral para makagawa ng bagong plano. Isang mas pinagandang plano, bago muling pumunta sa mga kasosyo. Hindi na siya kinakabahan gaya ng dati, at kalmado niyang kinausap ang lalaki. Sigurado akong magugustuhan ninyo ang planong ito. Dahil kinuha ko ang pinakamagaling na eksperto sa industriya para maging tagapayo. Noong una, parang mayabang pa siya at hindi naniniwala. Pero nang marinig niya na binanggit mo si Professor Ma, agad niyang tinanggap ang plano. At binasa niya itong mabuti, walang pinalampas na kahit isang salita. Sa totoo lang, napakagandang isinulat ang planong ito, kaya wala siyang maipipintas. Kaya kahit gaano papurihin ni Gao Zhang ang kumpanya ng contractor, matatag pa rin niyang pinili si Shen Guo. Siyempre, hindi papayag ang punong kontratista na magpatuloy ito. Para pilitin ng presidente na baguhin ang desisyon niya, inutusan niya ang mga tao na dukutin ang anak niyang babae, at ginamit nila ito bilang kondisyon para sa palitan. Dahil sa buhay ng anak niya, sa huli, napilitan siyang makipagkasundo. Pero nalaman ng punong kontratista ang tungkol sa proyekto. Galit na galit ang lahat. Paano naging ganoon kasama ang puso ng tao? Dahil walang natanggap na trabaho sa loob ng ilang buwan. Walang pambayad si Shen Guo sa kanyang mga manggagawa. Dahil dito, nawalan ng pag-asa ang lahat. Kaya sinamantala ito ng contractor at binayaran ng isa sa kanila para hikayatin ang lahat na lumipat dito. Basta bumalik ka at magtrabaho sa akin, magiging iyo ang posisyon ng manager. Sa bawat taong mahihikayat mo, bibigyan kita ng 500. Paramihin mo na lang. Sa loob lang ng ilang araw, naglipatan na ang mga dating kasamahan doon. Kahit ang mga kababayan niya ay nagsimula na siyang tradorin. Umasenso ng husto ang karera ni Chunni. Dahil sa kanyang magandang boses, nakakaakit siya ng maraming mayayamang kliyente. Dahil dito, lumawak ang koneksyon ng bar. Dahil gusto niyang tulungan si Shen Guo, ginamit ni Chunni ang pagkakataong ito para yayain silang kumain sa labas. Pero nakita niya ang isang kliyente na titig sa kanyang nobya. Parang gusto siyang kainin ng buhay. Nagselos siya kaya sinabihan niya si Chunni na huwag nang makialam sa mga bagay-bagay niya. Kaya naman daw niya ang lahat. Dumating din ang oportunidad kay Shen Guo. Biglang sumiklab ang isang epidemya sa Beijing na napakabilis kumalat. Kailangang magtayo agad ang gobyerno ng isang ospital para sa paghihiwalay sa loob ng 20 araw. Ang hirap ng gawaing ito kaya walang gustong tumanggap na kumpanya. Bagamat medyo mahirap, nagpasuyo ang boss.
Paano asterisk mo naman matatanggihan, ng hapon ding iyon. Ipinaalam ni Shen Guo ang tungkol dito sa lahat. Kahit walang kikitain sa proyektong ito, naniniwala siya na basta matapos nila ito sa tamang oras, ay magdudulot ng malaking ingay sa industriya. Nakatanggap ng impormasyon na nagpaplano na rin ang mga kontraktor na makipagkumpetensya, makipaglaro sa akin. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang paggalang. Ngunit minamaliit niya ang kakayahan ni Shen Guo. At sa araw ng pagbid, nagpa siyang huwag tumanggap ng anumang tubo at magdagdag pa ng kapital para magtayo ng ospital. Para makuha ang proyektong ito, kahit anong pintas ng mga tao, desidido pa rin ako sa desisyon ko. Alam naman siguro nating lahat kung gaano kahalaga ang proyektong ito. Ito ang magliligtas sa atin. Kaya kahit malugi tayo, kailangan nating tapusin ito ng maayos. Matapos ang groundbreaking ceremony, nagpakahirap si Shen Guo at ang mga kasama niya sa pagtatrabaho. Hindi alintana ang ulan o init, gabi man o araw, sa loob lang ng 15 araw. Natapos nila ang proyekto. Tuwang-tuwa ang mga namumuno, hindi sila magkamayaw sa pagpuri sa kanya. Dahil dito, sumikat ang kumpanya nila, matagumpay na nakagawa ng matatag na pwesto sa industriya ng konstruksyon. Napakaraming kasosyo ang kailangang pumila para lang makipag-ugnayan sa kanya. Di nagtagal, ang proyekto ng pagtatayo ng Eco Park para sa lungsod, ay nagsimula na ring pumasok sa yugto ng pagbid. Kapwa ang may-ari ng kontrata at si Shen Guo, ay gustong makuha ang proyektong ito, kaya't sumiklab ang isang matinding kompetisyon. Walang gustong magpatalo para makumbinsi ang gobyerno na ipagkatiwala sa kanya ang proyekto. Muling lumapit si Shen Guo sa propesor para humingi ng payo, bawat detalye sa araw ng pagbid na iyon. Nagsimula na namang magtunggalian ang magkapatid na Li. Pero ang mga katwiran na iniharap mo ay hindi lang nakabatay sa mga simpleng teorya tungkol sa arkitektura at mga benepisyong pang-ekonomiya na dala nito, kundi pati na rin sa mga halaga tungkol sa kapaligiran. Kaya naman, lubos nitong nakumbinsi ang mga hurado. Dahil sa desisyong ito, labis na nagalit ang punong contractor ng proyekto. Ibinunton niya ang lahat ng galit kay Gao Zhang. Inutusan niya si Gao Zhang na madaliin ang pagkumpleto ng proyekto sa pagproseso ng wastewater, para mabawi ang pagkalugi na naranasan nila sa nakalipas. Kahit na pinigilan siya ni Gao Zhang dahil sa panganib ng proyekto, pero dahil sa pera, handa siyang isugal ang lahat, pati na ang kapaligiran, kaya itinuloy pa rin ang proyekto. Bagamat mas mahusay si Gao Zhang kaysa sa iba, ang teknikalidad ng mga empleyado ay hindi kayang tumugon doon. Tinitingnan nila ang disenyo mo, naguguluhan na sila. Hintayin na lang natin ang grupo ng inspection na ipinadala ng pamunuan para suriin ang kalidad. Sa dami ng proyekto, wala ni isa mang nakatugon sa pamantayan. Kaya para matapos ang gawaing ito, kinailangan ni Gao Zhang na tawagan ang kanyang nakatatandang kapatid, para humingi ng tulong na magpadala ng tao sa kanya. Bihira lang magpatulong ang kanyang nakababatang kapatid, kaya hindi na nag-atubili ang kuya niya at agad na pumayag. Pero hindi sang-ayon si Shen Guo sa desisyon ng kanyang asawa. Ngayon, si Gao Zhang ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang kontratista, na kilala bilang isang tusong negosyante. Kung magpapadala sila ng tao para tumulong doon, para na rin silang nagbibigay ng armas sa kaaway. Pero kahit anong pigil ko, hindi ko siya napigilan. Nabaguhin ang desisyon niya ng hapong iyon. Isinama ko ang mga kaibigan ko papunta sa planta ng pagpoproseso ng dumi para tumulong. Sa isang sulyap lang ni Gao Zhang, nakita na niya agad ang problema. Mabilis siyang bumaba sa tubo para mag-inspeksyon. Ngunit biglang huminto ang bentilador sa lagusan. Dahil dito, hindi nakalabas ang mga nakal-alasong hangin. Kahit nakasuot siya ng gas mask, sa sobrang kapal ng mga nakal-alasong hangin, mabilis din silang nawalan ng malay dahil sa matagal na paghihintay, kaya naman agad na nagpadala si Gao Zhang ng mga tao para iligtas ang mga manggagawa. Nang malaman niya ang nangyari, agad siyang nagpadala ng mga tao para ihatid ang mga manggagawa sa ospital. Pagkarinig ng balita, dali-daling pumunta si Shen Guo sa ospital para sapakin si Gao Zhang. Gusto mo siyang saktan, no? Hindi ko alam na nakasuot na pala siya ng gas mask bago bumaba. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang kontratista na yun? May gamit ba sa mga binili niya? Para bang nagising si Gao Zhang sa mga sinabi mo. Dali-dali siyang bumalik sa opisina ng kontratista para magkaroon ng pag-uusap. Hindi ko akalaing wala siyang pakialam sa kapakanan ng kapatid niya. Tapos isinisisi pa niya lahat ng pagkakamali sa kanya para makaiwas sa responsibilidad niya. Sinasabi ko sa'yo, kung ganyan ka maglaro, Gao Zhang, kahit buhay ko pa ang kapalit,
Sisiguraduhin kong masisira ka para hindi ka makagawa ng masama kay Gaozong. Pinapunta niya ang sekretarya niya sa opisina niya para maghanap ng ebidensya. Habang hinahalongkat ang lahat, may nakita siyang ballpen na may nakatago ang mikropono sa bookshelf kaya inutusan niya ang kanyang sekretarya. Nasirain ang lock ng computer at natagpuan ang isang serye ng mga file na naglalaman ng mga nakakasirang impormasyon tungkol sa kanya. Sa isang bugso ng galit, iniutos niya sa kanyang sekretarya na sa anumang paraan ay kunin ang buhay ni Gaozong. Habang nasa ospital pa si Shen Guo at hindi pa rin gising ang kanyang kapatid, tumawag ang kanyang ina para ipaalam na pumutok ang ugat sa utak ng kanyang ama at isinusugod sa ospital. Nakikita ni Chunli na nakatayo lang doon si Shen Guo, labis siyang naawa sa kanya. Para maibsan ang kanyang pasanin, nagdesisyon siyang umuwi sa probinsya para alagaan ang kanyang ama. Para makaganti sa contractor noong gabing iyon, dinala ni Gaozong ang lahat ng recording files na nagpapatunay na sangkot siya sa mga ilegal na gawain, pandaraya sa bidding o pagbawas ng kalidad ng proyekto, at ibinigay kay Shen Guo. Pagkakita pa lang niyang itinaas ang USB, inutusan na ng secretary ng contractor si Gan na magmaneho. Umalis ka na agad, tauhan siya ng matandang iyon. Nang akala ni Gaozong na handa nang umuwi ang magkapatid, biglang huminto ang driver at pinatay ang makina ng kotse. Lumipat nga pala siya sa kumpanya ng lalaki, pero wala pala siyang balak magtaksil o saktan ng kanyang mga kababayan. Ang perang ibinayad ng matandang iyon para bilhin ang buhay mo, ay hindi niya ginagalaw at nasa card pa rin na ito para makabawi sa nagawa niyang pagkakamali. Kinaumagahan, pumunta si Gaozong sa presinto para sumuko. Kasabay nito, isinumbong din niya ang mga ilegal na gawain ng kontratista. Mabilis na isinagawa ang paglilitis sa kontratista at sa mga kasamahan nito. Hinatulan ang kontratista ng 15 taong pagkakakulong. Samantala, si Gaozong naman ay nabigyan ng mas magaan na parusa na 1 taong pagkakakulong dahil sa kusang loob na pagsuko. Nang hatulan si Gaozong, hindi pa rin nagigising ang kuya niya. Isang beses na pagiging saksi sa nangyari ang nagdulot ng matinding pagsisisi kay Shen Guo. Ngunit dahil sa mahalagang bagay, mabilis niyang binawi ang kanyang loob. Di nagtagal, nakapagtayo na siya ng bagong kumpanya. Ang pangalan nito ay 3 magkakapatid, kahit na nasa vegetative state pa rin ang kuya niya. Ngunit noong araw na iyon, sinama pa rin ni Shen Guo si Theo para magsaya kasama nila. Di naglaon, lumipas na ang 1 taon at natapos na rin ang sentensya ni Gaozong. Sinundo ni Shen Guo ang kanyang kuya para iuwi. Nakita niya ang kanyang kuya na nakaupo lang na parang estatwa. Labis ang pagsisisi niya sa kanyang puso at napayuko at umiyak ng pagkalakas-lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo siya at mahinahong nagsalita. Sinabi niya kay Gaozong na silang dalawa ng kanyang kuya ay laging naghihintay sa pag-uwi nito. Sinabi na niya sa kanilang ama at tiyak niyang magagamot niya ang sakit ng kanyang kuya. Tingnan mo, ama, may niloko na ba ako sa iyo? Matapos nilang mag-usap-usap, nagpa siya ang magkakapatid na 3 na umuwi na sa kanilang probinsya, para sama-samang magtayo ng isang bagong mundo roon. Bago siya umalis doon, bumili siya ng isang malaking bahay sa Beijing. Para manligaw kay Chunli noon, nang makarating siya rito. Wala siyang kahit 1 sentimo noon, pero iba na ngayon. Ang mundo ay nasa kanyang mga kamay na. Ang kulang na lang ay ang magandang babae. Matutulungan mo ba akong matupad ang aking pangarap? Sa wakas, pumayag siyang pakasalan ako. Kaya naman, mabilis na naisagawa ang kasal nila. Habang pinagmamasdan ang pag-unlad ng kanilang bayan, lubos ang kaligayahan ng 3. Samantala, nagsalita ulit si Shen Guo. O baka naman kaya, sumugod na lang ulit tayo sa ibang lugar para magsimula.